Ako si Pastor Agnaldo Santos. Sa loob ng 23 taon, ako ang naging tinig ng Diyos sa maliit naming kongregasyon dito sa Villa Lima, isang baryo sa gilid ng Ibina, São Paulo. Tuwing linggo, ang aking tinig ang pumupuno sa kapilya, matatag, matalim, tiyak. Ako ang nagsasalita sa ngalan ng katotohanan at walang puwang ang alinlangan sa pulpito ko. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Lagi kong sinimulan ang sermon ko sa parehong paraan, mga kapatid, magbantay kayo sa huwad na pagsamba. At alam na ng lahat kung saan ito papunta. Ang tinutukoy ko ay ang mga Katolikong deboto kay Maria. Paulit-ulit kong ipinahayag na ang pagdarasal sa ina ni Jesus ay pagsuway sa utos ng Diyos. Ang tanging tagapamagitan ay si Kristo at wala nang iba. Ang mga miyembro ng aking kongregasyon ay sumasang-ayon, lahat sila, maliban sa isa. Si Varia, ang aking asawa. Tahimik siyang nakikinig sa bawat sermon ko, at sa tuwing uwi kami galing simbahan, palagi siyang may ngiti sa labi, ang klase ng ngiting parang may gustong sabihin, ngunit pinipiling hindi sabihin. Minsan, habang naghahain siya ng tanghalian, marahan niyang sinabi, "Agnaldo, hindi mo ba naisip na baka mas malalim ang misteryo tungkol sa ina ni Jesus kaysa sa inaakala natin?" Napatingin ako sa kanya, medyo napakunot ang noo. Varia, malinaw ang salita ng Diyos. Si Jesus lamang ang daan. Bawal tayong lumihis. Hindi na siya sumagot. Napailing lang at nagpatuloy sa paghahain ng kanin. Ang bahay namin ay payak ngunit puno ng buhay. Ang halakhak ng aming anak na si Ana Beatriz ang musika sa bawat sulok. 12 taong gulang siya noon, puno ng sigla, may matatalinong mata at pusong marunong magmahal. Isang beses, nakita ko siyang nag-aalaga ng tutubi sa hardin. "Tatay," sabi niya, "alam mo ba kung bakit hindi natatakot ang mga tutubi?" "Bakit?" tanong ko habang sinusundan ang kanyang titig. "Kasi magaan silang lumilipad. Wala silang dalang bigat sa puso." Napangiti ako. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha ang ganitong mga kaisipan, pero palagay ko'y kay Varia. May kakaibang lalim ang anak kong ito, para bang may bahagi siya ng mundo na hindi ko abot. Sa simbahan, ako'y isang haligi. Lahat ng nangangailangan ay lumalapit sa akin, mga may sakit, nalulungkot, nangangailangan ng gabay. At ako naman, masigasig na nagtuturo, tumutulong, nagdarasal para sa kanila. Ngunit tuwing lumilihis ang usapan sa mga Katoliko at ang kanilang pagsamba kay Maria, doon ako nagiging matigas. Idolatria, sigaw ko minsan mula sa pulpito. Si Maria ay ina. Ngunit hindi siya Diyos. Huwag tayong madaya ng kagandahan ng kanyang anyo. Sapagkat may demonyo rin na nagpapanggap bilang anghel ng liwanag. Lalong tumitibay ang paniniwala ko sa bawat amen ng mga miyembro. Parang mas lalong lumalalim ang ugat ng aking kumpiyansa sa sarili sa bawat pagtango nila. Ngunit sa kabila ng lahat, tuwing uwi ako sa gabi, palagi kong nahuhuli ang sarili kong tinititigan si Varia habang nananalangin. Tahimik lang siya. Hindi ko alam kung para saan o kanino. Pero may kapayapaang taglay ang kanyang dasal na hindi ko maunawaan. Hindi iyon tulad ng sigaw ko sa pulpito. Iba yon. May lambing. May lungkot. May pag-asa. Isang gabi ng Lunes, habang pinapatulog ko si Ana Beatriz, tinanong niya ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. "Tay, kapag namatay po ba si Mama, makikita natin siyang muli?" Napahinto ako. Nakaapak pa ako ng kalahati sa kwarto niya nang marinig ko yon. Bumalik ako sa kama niya at umupo. "Bakit mo naman natanong yan, anak?" Kasi po, minsan iniisip ko kung sinong kukuha sa atin kapag namatay tayo. Si Jesus ba o si Mama? Napangiti ako, bagamat may kurot sa puso. Si Jesus ang sasalubong sa atin. At si Mama, habang nabubuhay pa siya, ay kasama nating naghihintay sa kanya. Tumango siya. "Pero tay, si Mama parang kilala niya yung langit. Parang minsan, nasa langit na siya kahit nandito siya." Hindi ko alam kung papaano sasagutin yon. Tumango na lang ako at hinalikan ang kanyang noo. Martes, Marso 15, 2022. Ang araw na iyon ang bumura sa lahat ng dati kong alam. Maagang umalis si Varia at Ana Beatriz papuntang Sorocaba para mamili ng ilang gamit sa paaralan at mga grocery. Habang sinasamahan ko ang mga kalalakihan sa simbahan maglinis ng tambakan sa likod ng kapilya, nakatanggap ako ng tawag. "Pastor Agnaldo Santos," tinig ng babae sa kabilang linya. "Opo."
Ako po ito. Tumawag kami mula sa Regional Hospital. Kailangan niyo pong pumunta agad. May aksidente po sina misis ninyo at anak. Tumigil ang mundo ko. Habang nagmamaneho patungong Sorocaba, ang tanging dasal ko ay paulit-ulit. Panginoon, huwag po. Huwag po. Huwag po. Sa ospital, tinanggap ko ang pinakamalupit na balita sa buong buhay ko. Pastor, sabi ng doktor habang tinatapik ang balikat ko, si Varia hindi na po namin nailigtas. Sa impact pa lang po eh. Hindi ko na narinig ang kasunod. Parang sumabog ang katahimikan sa loob ng ospital. Napaupo ako sa bangko, tila nawala ng laman ang katawan ko. Tumulo ang luha ko na parang hindi ko napansin. Ana Beatriz, tanong ko ng mahina. Comatose po. Mabigat po ang tama sa ulo. Nasa lei. Ginagawa po namin ang lahat. 3 araw akong halos hindi kumain. Sa upuang bakal ng ifi, doon ako nanirahan. Hindi ko iniwan ang tabi ng anak ko. Minsan, umuwi lang ako para maligo, tapos balik agad. Sa mismong araw ng burol ni Varia, umalis ako ng ospital, nakahawak sa kamay ng anak kong walang malay, saka bumalik pagkatapos ng seremonya. At sa ikatlong gabi, habang nasa tabi ako ni Ana Beatriz, narinig ko ang mahinang tinig. Tiny. Napatayo ako. Anak? Anak! Napakapit siya sa hangin, tila naghahanap. Tay, bakit po ang dilim? Hindi ko po kayo makita. Pagkatapos ng aksidente, bumalik ako at si Ana Beatriz sa bahay na minsang puno ng tawa, amoy ng nilulutong arroz dos, at ang malamig na tunog ng pagtutupi ni Varia ng mga kumot habang nagdadasal. Ngayon, ang bawat sulok ay parang may kulang. Walang tunog. Walang halakhak. Walang boses ni Varia na tumatawag sa amin sa kusina para sa merienda. 6 na linggo na ang lumipas simula ng ilibing si Varia, at araw-araw ay parang bagong simula ng pagkabigo. Ang anak kong si Ana Beatriz, bagamat pilit mumiti, ay nananatiling bulag. Wala pa ring pagbabago. Ngunit ang kanyang diwa, tila hindi kailanman nasira. Sa bawat hakbang sa kahabaan ng pasilyo ng bahay, ay dala niya ang kababaang loob at tiwala sa Diyos na para bang walang nangyaring trahedya. Tay, anya minsan, habang hinahaplos ang dingding para makalakad papuntang kusina, naririnig ko pa rin ang tawa ni Mama sa sala tuwing umaga. Napahinto ako sa paghihiwa ng tinapay. Naalala mo lang siguro, anak. Hindi po. Naririnig ko talaga. Sa kanan, malapit sa kortina. Hindi ko siya sinagot. Dahil kahit ako, sa ilang gabi ng labis na pagod at pagdarasal, tila may naririnig akong mahihinang hakbang sa itaas, para bang may naglalakad na pamilyar. Sa bahay, itinuloy namin ang mga dating gawain. 6:00 ng umaga, bumabangon ako upang magbasa ng salita. Si Ana Beatriz naman ay tinuturuan kong magbasa gamit ang braille. Nakahanap kami ng guro mula sa lungsod para tumulong minsan 1 linggo, pero ako ang kadalasang katuwang niya. Kapag tanghali, sabay kaming kakain ng tanghalian, at bago matulog, magkasabay kaming nananalangin. Ngunit may kakaiba kay Ana Beatriz. May kapayapaan sa kanyang boses. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya nagtatanong kung kailan siya gagaling. Mas madalas pa siyang magdasal kaysa sa akin. Minsan, habang binabasa ko ang Mateo 5, bigla siyang nagsalita. Tay, si Mama laging sinasabi sa panaginip ko, manalig ka lang. Napalingon ako sa kanya. Panaginip? Tumango siya. Lagi niya akong binibisita, nakaupo lang sa upuan niya sa may bintana. Wala siyang sinasabi sa una. Ngumiti lang. Tapos bigla niyang sinasabi, manalig ka lang. Napailing ako. Anak, minsan ang isip natin gumagawa ng kwento dahil sa lungkot. Hindi po ito kwento lang, Anya. Amoy ko pa nga yung pabango niya tuwing gigising ako. Sa kabila ng lahat, pinilit kong panatilihin ang disiplina sa bahay. Disiplinang galing sa taon ng pagiging pastor. May oras ang lahat, oras ng dasal, oras ng pagbabasa ng Biblia, oras ng pag-aaral. Sa gabing iyon, tinanong niya ako ng bagay na matagal nang hindi ko naririnig sa kahit kaninong miyembro ng simbahan. Tay, galit ba kayo kay Maria? Napatigil ako sa pagbabasa. Ha? Si Maria? Yung nanay ni Jesus? Hindi ako galit, anak. Pero hindi siya dapat dasalan. Si Jesus lamang ang tagapamagitan. Iyon ang sinasabi ng Biblia.
Pero di ba po, sa kasal sa Kana, si Maria ang nagsabi kay Jesus na wala ng alak, tapos gumawa siya ng milagro. Nabitawan ko ang hawak kong baso. Saan mo nabasa yan? Tanong ko. Tinuro sa akin ni Mama dati, bago siya mawala. Minsan nagkukwento siya habang naghihiwa ng repolyo. Tumahimik ako. Naalala ko ang ilang gabi kung saan abala ako sa paghahanda ng sermon, habang sila ni Varia ay nasa kusina, nagtatawanan. Akala ko mga simpleng kwentuhan lang, hindi ko alam na may tinuturo na pala siya. Si Varia. Ang kanyang pananampalataya ay hindi kasing ingay ng akin, pero mas malalim. Kung ako ay palaging may mikropono, siya ay tahimik na nananalangin sa kusina habang nagpapakulo ng tubig. Kung ako ay laging may dalang Biblia, siya naman ay may hawak na notebook kung saan isinusulat niya ang mga pangalan ng mga taong ipinagdarasal niya. Minsan, nahuli ko siyang nakatingin sa isang imahe ni Maria sa lumang kalendaryong bigay ng kapitbahay. Nakatayo siya roon, hindi sumasamba, hindi umiiyak. Nakatingin lang. Parang may pinakikinggan. Varia, sabi ko noon, bakit mo tinitingnan yan? Sumagot siya ng mahinahon, alam mo, Agnaldo, iniisip ko lang kung paano kaya siya bilang ina. Paano niya kinaya na makita ang anak niyang ipinako sa krus? Huwag mong hayaan na madala ka sa mga ganitong bagay. Baka mamaya, mag-umpisa ka nang magdasal dyan. Hindi siya sumagot. Pero nakita ko ang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Ngayon, wala na siya. Pero ang mga iniwang tanong ay parang nananatili sa mga dingding ng bahay. At ang anak namin, tila mas malapit na sa kanya ngayon kaysa sa akin. Isang gabi, habang kami ni Ana Beatriz ay nananalangin, bigla siyang nagsalita, habang nakaluhod. Tay, alam mo po ba yung dasal na Dios te salve, Maria? Anak, hindi yan kabilang sa ating panalangin. Pero maganda po pakinggan. Sinabi ni Mama sa panaginip ko. At ang babae sa tabi niya, sinasabi rin yon. Napamulagat ako. Anong babae? Hindi ko alam ang pangalan niya. Nakaasul na balabal. Parang maputi ang mukha pero mabait. Tahimik lang siya. Pero alam kong kilala niya si Mama. At ako. Huwag mong isipin yan, Ana. Ang mga panaginip ay likha lang ng isip minsan. Hindi natin alam kung galing sa Diyos o sa sarili natin. Ngunit tumango lamang siya, hindi na sumagot. Muli kong naalala ang mga titig ni Varia tuwing babanggitin ko ang pangalan ni Maria sa pulpito. Habang tinutulungan ko siyang matutong gumalaw ng mag-isa sa bahay, patuloy niyang binabanggit ang mga panaginip. Nakatayo kami sa hardin minsang umaga, habang tinuturuan ko siyang hawakan ang bagong halaman. Tay, sabi niya, parang amoy rosas po yung babae sa panaginip ko. Yung kasama ni Mama. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan. Anak, sabi ko, bakit mo ba laging ikinukwento yung babae na yan? Kasi po, tay parang siya ang nagpapalakas sa akin. Lalo na kapag nalulungkot ako. Basta naiisip ko lang siya, parang hindi ako nag-iisa. Hindi ko alam kung saan ako tatayo noon. Ang puso ko'y lumalaban sa isip ko. Isa akong pastor. Tagapagturo ng tamang pananampalataya. Ngunit heto ako't pinapakinggan ang anak kong bulag na tila mas nakakakita kaysa sa akin. Kinagabihan, habang inaayos ko ang gamit sa lumang aparador, natagpuan ko ang lumang notebook ni Varia. Doon niya isinusulat ang mga dasal niya. Binuksan ko ito at sa pahinang halos kumupas na may isang sulat kamay na panalangin. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Napaupo ako. Hawak ko ang notebook. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman, galit, gulat, takot, o baka totoo nga. Baka alam ni Varia ang isang bagay na matagal ko nang tinanggihan. Baka hindi siya sumasalungat sa pananampalataya ko, baka lang mas malawak ang paningin niya sa Diyos. Sa mga sumunod na araw, mas madalas ang tanong sa isip ko kaysa ang sagot sa Biblia. Sa bawat hakbang ni Ana Beatriz, sa bawat kwento ng kanyang panaginip, sa bawat piraso ng katahimikang iniwan ni Varia, unti-unting nauuga ang matibay kong paniniwala. At sa gabi, habang natutulog si Ana Beatriz sa silid, ako naman ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang notebook ni Varia, binabasa ang mga dasal niyang hindi ko kailanman pinansin noon. Hanggang sa isang gabi, habang tinatalikuran ko ang ilaw, may marahan akong naamoy sa hangin. Rosas. Maaliwalas ang langit ng araw na yon. Walang palatandaan ng bagyo. Walang senyas ng trahedya.
Katunayan, bago pa man sila umalis, napayakap pa sa akin si Varia habang inaayos ko ang kwelyo ng barong ko sa tapat ng salamin. Babalik kami agad, Agnaldo. Huwag mo kaming hanapin. Tumango lang ako, kahit sa loob-loob ko'y gusto kong sabihin, huwag na lang kayong tumuloy. Ewan ko kung bakit. May kung anong bigat na sumagi sa dibdib ko, pero hindi ko pinansin. Marami pa akong kailangang ayusin sa simbahan. Tumawag si kapatid na Diyos, kailangan daw ng tulong sa speaker system. Tipikal na Martes. Si Ana Beatriz, suot ang kulay rosas niyang bestida, ay sumilip pa mula sa pinto. Tay, bibilhan po ako ni Mama ng bagong kwaderno. Yung may makapal na linya. Tumawa ako. Sige, anak. Ingat kayo. At iyon na ang huling pagkakataong nakita ko ang ngiti nila. Alas 5:42 ng hapon. Nakatanggap ako ng tawag mula sa numerong hindi rehistrado. Pangalawang beses na itong tumunog kaya sinagot ko na. Pastor Agnaldo Santos, tanong ng malamig na boses ng babae. Opo, ako po ito. Mula po kami sa Regional Hospital. May masamang balita po kaming ibibigay. Kailangan niyo pong pumunta agad. Ang inyong asawa at anak ay naaksidente sa Paruru Curve. Wala akong naisagot. Tila nabingi ako. Nagtakbo ako palabas ng simbahan, hindi ko na nasabi kahit kanino kung saan ako pupunta. Kinuha ko ang susi ng kotse at nagmaneho na tila nasa isang bangungot. Ang daan papuntang Sorocaba ay pamilyar. Mga puno sa gilid ng kalsada, mga bahay ng mga kababaryo, ang pataas at pababang kurbada. Ngunit sa araw na yon, bawat metro ay tila daang tinusok ng karayom. Sa bawat segundo, iniisip ko, buhay pa kaya sila? Pagdating ko sa ospital, sinalubong ako ng isang doktor at 2 nurse. Hindi pa sila nagsasalita, alam ko na. Si Varia po. Hindi ko na hinintay ang kasunod. Napaupo ako sa sahig. Ang mundo ko ay tila gumuho sa loob ng sterile, malamig na pasilyo ng ospital. Ang babaeng 15 taon kong kasama, ang katuwang ko sa bawat dasal, sa bawat hapunan, sa bawat sermon, ay wala na. Agad po siyang namatay sa impact, dugtong ng doktor, marahan ang boses. Tila may ingay sa loob ng utak ko. Ingay ng mga alaala. Ang halakhak niya tuwing kinikiliti ko siya sa kusina. Ang pagkanta niya habang naglalaba. Ang mga mata niyang laging may katahimikan. Paano siya mawawala ng ganun lang? Si Ana Beatriz. Buhay. Ngunit unconscious. Nakaratay sa lii. Tinamaan ang ulo. Matindi. Ayon sa doktor, hindi pa nila alam kung kailan siya magigising o kung magigising pa ba. Gagawin po namin ang lahat, Pastor, sabi ng doktor. Pero kailangan niyo pong maging matatag. Matatag? Paano magiging matatag ang isang taong parang tinanggalan ng kalahati ng kaluluwa? Inilipat ako sa waiting area ng NICU. Doon ako nanirahan sa loob ng 3 araw. Hindi ako umalis maliban lang sa oras ng burol ni Varia. Umuwi ako para tumayo sa harap ng kabaong niya, nang hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Maraming dumating. Mga kasamahan sa simbahan. Mga kaibigan. Lahat may dalang bulaklak, yakap, salita ng kaaliwan. Pero wala ni isa sa mga yon ang pumuno sa puwang sa dibdib ko. Nakatayo ako sa tapat ng kabaong niya, habang si Ana Beatriz ay walang malay sa ospital. Tila may tinig na humihikbi sa loob ko. Agnaldo, ikaw na lang. Pagbalik ko sa ospital, hindi ko na inintindi ang pagod. Umupo ako sa tabi ng kama ni Ana Beatriz. Pinagmasdan ko ang mukha niyang maputla, ang mga matang nakapikit, ang mga kamay niyang hindi kumikilos. Isang tubo sa kanyang ilong, isang monitor na palaging tumutunog. Ana anak, bulong ko. Ako na lang, wag na ikaw. Hindi ko na namalayang tumutulo na pala ang luha ko. Matagal na akong hindi umiiyak. Sa dami ng lamay na dinaanan ko bilang pastor, nasanay na akong maging malakas sa harap ng iba. Ngunit sa harap ng anak kong walang malay, wala akong kayang itago. Lumuhod ako at idinikit ang noo sa kama. Panginoon, hindi ko alam kung anong plano nyo, pero kung kailangan may mamatay pa, ako na lang. Ako na lang ulit. Wag na si Ana. 3 gabi. Madilim. Tahimik ang buong ospital. Ako lang at ang tunog ng ventilator ang naroon sa silid. Nakapikit ako, hindi na umaasang may mangyayari. Handa na akong tanggapin kahit ano. Kung hindi na siya magising, yayakapin ko na lang ang kanyang katahimikan habang buhay.
Hanggang sa narinig ko ang isang mahina, pabulong na tinig. Tiny. Parang kidlat na tumama sa puso ko. Dumilat ako agad. Tumayo. Hinawakan ko ang kamay niya. Ana! Anak! Ako to. Nandito ako. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga mata. Pero hindi siya tumingin. Sa halip parang nawawala ang kanyang titig. Tay, bakit po ang dilim? Hindi ko po kayo makita. Nanigas ako. Hindi siya nakakakita. Tinawag ko agad ang nurse. Dumating ang doktor. Tinest ang mga mata niya. Flashlight. Reflexes. Walang tugon. Walang galaw ng pupil. Wala. Pastor Anya, base po sa CT scan, may trauma sa optic nerve. Ang epekto nito permanent blindness. Permanent blindness. Parang binaril ang utak ko. Hindi pa po kami sigurado. Pero kailangan po nating maghanda. Nagpatuloy ang paliwanag niya pero wala na akong narinig. Ang boses niya ay parang lumulutang sa tubig. Sa harap ko ay ang anak kong gising na, ngunit tila nasa ibang mundo. Sa mga mata niya naroon ang pagkalito. Walang luha. Walang sigaw. Tanging tanong lang. Nasaan si Mama, Tay? Hindi ko alam kung paano ako sumagot. Pinilit kong ngumiti. Si Mama nasa langit na, anak. Tahimik lang siya. Walang iyak. Tumango lang. Ngunit sa sunod na gabi, narinig ko siyang umiiyak nang hindi niya alam na gising ako. Nasa kabilang kama ako, patingin-tingin sa kisame, nang marinig ko ang hikbi niya. Mama, huwag mo po akong iwan. Tumalikod ako. Napayuko. At sa unang pagkakataon, nasigawan ko ang Diyos sa loob ng sarili kong puso. Bakit, Panginoon? Hindi ba ako tapat? Hindi ba ako naglingkod? Hindi ba ako naging mabuting pastor? Bakit si Varia? Bakit si Ana? Simula noon, ang bawat araw ay naging mabigat na paghinga. Ang bahay ay mistulang puntod. Tahimik. Malamig. Wala ang boses ni Varia. Wala ang sigla ni Ana Beatriz. Tila lahat ay nalibing. Pero sa gitna ng katahimikan, may nagsimulang gumalaw. Hindi ko pa ito makita. Hindi ko pa ito maipaliwanag. Ngunit alam kong may paparating. Hindi lang ito trahedya. May kahulugan. Hindi ko lang alam kung anong klase ng liwanag ang susunod matapos ang kurba ng katahimikan. 3 araw matapos magising si Ana Beatriz, tuluyan ng binalot ng kawalan ng liwanag ang kanyang mundo. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiiyak. Hindi siya humagulgol. Ang ginawa lang niya ay tahimik na humawak sa kamay ko, marahan, parang hinihintay na magsimula akong magsalita. Pero wala akong nasabi. Ako ang pastor. Ako ang ama. Ako ang tagapayo ng buong komunidad. Ngunit sa harap ng anak kong bulag, ako'y wala ni isang salita. Nakatitig ako sa kanya, ngunit siya'y nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila bukas, ngunit walang buhay. Para silang salamin ng katahimikan. Anak, bulong ko, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses, naririto si Tay. Alam ko po, sagot niya. Amoy ko po kayo. Napasinghap ako. Wala nang mas masakit kaysa sa marinig na inaamoy ka na lang ng anak mo para makilala ka. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang pagsusuri. IQ scan. MRI. Neurological tests. Isang doktor ang nagpaliwanag habang sinusuri ang screen ng monitor. Pastor Agnaldo, ito po ang optic nerve ng inyong anak, sabay turo sa isang itim na bahagi ng imahe. Ang bahaging ito ang may pinsala. Apektado ang daloy ng signal papunta sa visual cortex. Sa ngayon, masasabi po naming total visual loss. Total, tanong ko, bagamat alam ko na ang ibig sabihin. Tumango siya. May maliit na posibilidad ng pagkabawi sa mga ganitong kaso. Ngunit bihira. Kailangan nating tanggapin na maaaring permanente ito. Hindi ba't may mga milagro, Dok? Tanong ko, halos pabulong. Hindi ba't may mga nangyayaring hindi maipaliwanag? Ngumiti siya, yung uri ng ngiti ng isang doktor na maraming beses nang nakipagharap sa mga magulang na umaasa sa imposibleng himala. Pastor, bilang doktor, naniniwala ako sa agham. Pero bilang tao, hindi ko isinasara ang posibilidad ng himala. Pero bihira. At hindi namin ito maaasahan bilang basehan ng gamutan.
Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, may naglalaban, pananampalataya at takot. Lakas at pagkawasak. Pagbalik namin sa bahay, isang bagong realidad ang sumalubong sa amin. Ang tahanang dati puno ng liwanag ay tila naging labirinto para kay Ana Beatriz. Una kong ginabayan siya sa bawat kwarto. Tinuruan kung paano kabisaduhin ang mga sulok gamit ang kamay, paa, at pakiramdam. Tay, ilang hakbang po papunta sa siya mula sa hagdan? 10, anak. Pero dahan-dahan. Palaging kanan muna. Minsan ay nababangga siya sa pader, minsan ay nadudulas. Ngunit hindi siya umiiyak. Ni minsan, wala akong narinig na reklamo. Sa gabi, bago matulog, tinatanong ko siya, anak, kamusta ka? Okay lang po, tay. Nakakabisado na po ako ng mga tunog. Isang gabi, habang binabasa ko ang Biblia sa tabi ng kama niya, bigla siyang nagsalita. Tay, pag natulog po ba tayo, nakakakita tayo sa panaginip? Bakit mo natanong yan? Kasi po, minsan, sa panaginip ko, may liwanag. Nakikita ko po ulit si mama. Nakangiti siya. Nagsusuklay. Hindi ako makasagot. Ang panaginip na iyon ay parang kutsilyong pumulupot sa puso ko. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang itama, pasayahin, o manahimik na lang. Tuwing umaga, nauuna akong gumising para iayos ang paligid. Nilalagyan ko ng takip ang mga matutulis na sulok, inaayos ang mga silya, at binabawasan ang mga gamit sa daan. Ang bawat araw ay naging pagtuturo kung paano igalaw ang baston, paano gamitin ang pakiramdam sa paligid, paano makinig sa tunog ng mga yabag. Sa mga oras na yon, ako ay hindi na pastor. Ako ay tagapagturo, tagagabay, at minsan, isang ama na hindi makagalaw sa harap ng katotohanan, ang anak ko ay posibleng hindi na muling makakita. Isang hapon, habang tinuturuan ko siyang umakyat ng hagdan, napahawak siya sa balikat ko. Tiny. Anan? Mas natatakot po ba kayong ako ang nawalan ng paningin, kaysa nung nawala si mama? Napahinto ako sa baitang. Pareho, sagot ko. Pero iba ang sakit ninyong dalawa. Kay mama, alam kong hindi na babalik. Pero ikaw araw-araw akong umaasa. Tumango siya. Pero tay, hindi po ba sabi niyo, kahit hindi natin makita, pwedeng tayong maniwala? Tumango ako. Sabi sa 2 Korinto 5:7, sapagkat tayo'y namumuhay sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ngumiti siya. Kaya po siguro, kahit hindi ako nakakakita, hindi ako natatakot. Habang si Ana Beatriz ay natututo sa bagong mundong walang kulay, ako naman ay tuluyang binalot ng katahimikan. Hindi ako umiiyak sa harap niya. Hindi ako nagrereklamo. Pero sa loob-loob ko, pinupunit ako ng tanong, bakit kami? Isang gabi, pagkatapos kong samahan si Ana sa pagtulog, bumaba ako sa sala. Umupo ako sa silyang dating inuupuan ni Varia. Nasa harapan ko ang altar naming maliit, krus, Biblia, at kandila. Panginoon, bulong ko. Saan kita hindi naunawaan? Bakit ganito ang sinapit namin? Sa tagal ng taon kong nagsermon, ngayon ko lang naramdaman na parang hindi ako naririnig. Wala. Katahimikan. Ang dating malapit kong Diyos ay parang milya-milya ang layo. Ilang araw pa ang lumipas. Muling bumisita ang therapist ni Ana. Tinuruan siyang magbasa ng Braille. Muling nagsimula sa letrang I, hinawakan niya ang papel at tahimik na sinabi. Parang mga bundok, tay. Pataas baba. Pero may daan. Naalala ko ang sinabi ko noon sa mga sermon ko, kahit madilim ang daraanan, ang liwanag ni Kristo ay palaging naroroon. Pero paano kung ang ilaw na yon ay hindi ko na makita? Isang gabi, habang natutulog siya at ako ay nagbabasa sa silid, may marahan akong narinig. Hindi tunog ng hangin o kutob ng pusa. Tinig. Parang mula sa malayo. Isang bulong. Ngunit hindi ko maintindihan kung saan galing. Bumangon ako. Lumabas sa hallway. Wala. Pagbalik ko sa kwarto ni Ana, tahimik siyang nakahiga. Ngunit sa labi niya may ngiti. Nilapitan ko siya. Anak, bulong ko. Si mama po, anya habang nakapikit. Nandito po siya. Tulog ka pa ba? Hindi po. Pero ramdam ko po siya. Amoy rosas. Katulad noong nasa simbahan tayo dati. Naalala niyo po, tay? Doon sa simbahan ng mga Katoliko sa may palengke. Ang bango po roon, sabi ni mama, amoy panalangin. Napahawak ako sa dibdib ko.
Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Muli, ang mga bagay na iniwasan kong pakinggan ay paulit-ulit na bumabalik. At ako, ang taong nagtuturo ng doktrinang matatag, ay tila unti-unting nadudurog sa harap ng isang batang bulag na nakakakita sa pamamagitan ng pananampalataya. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, ginising ako ng boses ni Ana Beatriz. Hindi ito sigaw ng takot, kundi isang banayad na pagtawag mula sa kanyang silid. Bumangon ako, tinanggal ang kumot at agad na tinungo siya. Pagpasok ko, nakaupo siya sa kama, tahimik, hawak ang kumot sa kandungan. Sa kanyang mukha ay may isang ekspresyon na hindi ko maipaliwanag, parang payapa, pero may bakas ng lungkot. Tila galing sa malalim na paglalakbay ang kanyang isip. Tay, bulong niya, nandito si Mama. Napahinto ako sa paglapit. Panaginip lang yon, anak, sagot ko, bagaman alam kong may bigat sa likod ng kanyang tinig. Hindi po siya nagsalita, patuloy niya. Pero may kasama siyang babae. Hindi ko alam kung sino siya, pero mabait po ang mukha niya. Nakaasul, parang balabal, at may hawak silang parang kwintas, pero hindi kwintas. May mga butil at sa dulo may krus. Bigla akong nanlamig. Rosario, mahina kong usal, halos sa sarili. Ngunit narinig niya. Opo. Yon nga po siguro ang tawag. Kasi po, habang hawak nila yon, bumubulong sila ng dasal. Una, si Mama po tapos yung babae na nakaasul sabay silang nagdarasal. Ang isa po, Ama namin. Yung isa, hindi ko alam, pero nagsimula sa Dios te salve, Maria. Tumayo ako, biglang tumigas ang katawan ko. Ana, hindi natin dapat pinapansin ang mga ganitong panaginip. Alam mo na yan. Ang ganitong uri ng dasal, hindi para sa atin. Hindi ito galing sa Diyos. Napayo ko siya. Pero, Tay, marahan niyang sagot, parang totoo. Parang ligtas ako doon. Parang may liwanag kahit hindi ko makita. Umupo ako sa gilid ng kama, sinubukang kontrolin ang tono ko. Anak, hindi lahat ng nagpapakita sa atin sa panaginip ay galing sa Diyos. Tandaan mo, ang demonyo ay marunong din magbalakayo. At yang tinatawag mong rosaryo, dasal yan sa mga patay. Hindi yan itinuturo sa atin. Si Kristo lang ang dapat nating sambahin. Tahimik lang siya. Walang pagtutol. Ngunit sa kanyang mukha, may bakas ng hindi pagsang-ayon. Hindi pagsuway, kundi isang pag-aalinlangan na tila hindi kayang lunurin ng pangaral. Kinabukasan, habang pinapaliguan ko siya sa banyo, muling lumabas ang usapin. Tay, anya habang pinupunasan ko ang kanyang likod, si Mama po ba ay nagdarasal din kay Maria? Napatigil ako. Bakit mo natanong? Kasi po, sa panaginip kagabi, si Mama po mismo ang nagsabing Ave Maria. Dahan-dahan po niyang binubulong habang hawak niya ang kwintas. Kumunot ang noo ko. Sigurado ka bang yon ang sinabi niya? Opo. Kasi po, sinunod ko rin siya. At alam niyo po, Tay, kahit hindi ko alam ang mga salitang iyon, parang alam ng puso ko kung ano ang ibig sabihin. Pinilit kong ngumiti. Ang puso natin, anak, minsan ay nadadala ng damdamin. Kailangan nating bumalik sa salita. Sa Biblia. Pero di po ba, Tay, si Maria po ang ina ni Jesus? At di po ba mahal siya ni Jesus? Anak. Mahal siya ng anak niya. Pero hindi ibig sabihin ay pwede na tayong magdasal sa kanya. Tahimik. Ngunit naramdaman kong may tanong siyang pinipigilang sabihin. Sa mga susunod na gabi, paulit-ulit ang mga panaginip. Araw-araw, pagkagising niya, isinasalaysay niya ang nakita. Lagi raw nasa puting upuan si Varia. Lagi siyang may kasamang babae sa balabal na asul. At palagi silang magkasamang nagdarasal. Tay, yung babae po sa panaginip hindi ko po siya kilala, pero parang matagal ko na siyang alam. Anong ibig mong sabihin? Parang siya po ang nanay ko pero hindi rin. Parang si Mama pero mas tahimik. Mas mapagkalinga. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang yon ay parang tumusok sa akin. Isang parte ng pagkatao kong pastor ang nagsisigaw, huwag mong pakinggan yan. Ngunit isang parte ng puso ko, bilang ama, ang gustong pakinggan siya. Isang hapon, habang nagkakape kami sa kusina, inabot niya ang kamay ko. Tay, alam niyo po bang hindi ako natatakot kapag napanaginipan ko si Mama at yung babae? Hindi. Hindi po. Kasi po, kahit madilim ang paningin ko, doon sa panaginip maliwanag. Hindi ko man makita, pero alam kong nariyan sila. Hindi ko po maintindihan.
Pero parang may sinasabi silang pareho. Ano raw ang sinasabi nila? Manalangin ka. Yun lang po. Paulit-ulit. Pero hindi sila sumisigaw. Hindi sila nananakot. Parang inaakay lang ako palabas sa dilim. Hindi ko alam kung may sagot akong mabibigay. Hindi ito itinuturo sa amin sa seminaryo. Walang doktrina para sa ganitong klaseng sandali, panaginip, amoy rosas, babaeng nakaasul at rosaryo. Ang meron lang ako ay ang Biblia at isang batang babae na mas may kapayapaan kaysa sa akin. Isang gabi, hindi ko na napigilan. Pagkatapos naming magdasal, habang siya ay nakaidlip na, bumalik ako sa silid ni Varia. Binuksan ko muli ang kanyang lumang notebook. Doon, sa huling pahina, may isang pangungusap na nakaitaliko. Kung ang puso ay nauuhaw, ang ina ay laging may dalang tubig. Hindi niya nilagyan ng sanggunian. Walang paliwanag. Ngunit napaupo ako, hawak ang pahina, at tumulo na naman ang luha kong pinipigilan. Varia, ano ba talaga ang gusto mong ituro sa anak natin? At sa akin? Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, biglang nagsalita si Ana. Tay, tinanong ko po si Mama kagabi. Sabi ko, sino po siya? Tapos ngumiti lang po siya. Tumingin siya sa babae. At yung babae po, lumapit sa akin. At alam niyo po, Tay. Hindi siya nagsalita. Pero ramdam ko, sinabi niya. Ako ang ina mo rin. Bumagsak ang kutsara ko sa sahig. Hindi siya nagulat. Naramdaman niya lang. Ngumiti siya. Tay, sino po ba talaga si Maria? Naging mas malalim ang katahimikan sa bahay namin mula nang bumigkas si Ana Beatriz ng mga salitang hindi ko kailanman itinuro sa kanya. Hindi siya umaatras. Hindi rin siya nangingimi. Tuwing umaga, pagkagising niya, ikukwento niya sa akin ang panibagong panaginip, palaging nandoon si Varia, palaging may babaeng nakaasul na balabal, at palaging may dalang panalangin. Hindi ko na alam kung ilang beses kong sinubukang ipaliwanag sa kanya na ang mga panaginip ay maaaring likha lang ng isip. Na ang kasiguraduhang nararamdaman niya ay maaaring isang paraan ng kanyang damdamin para harapin ang pagkamatay ng ina niya. Pero bawat paliwanag na ibinibigay ko ay tila bumabangga sa panatag niyang pananalita, sa mga mata niyang bagamat hindi nakakakita, ay laging may sinag ng katiyakan. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, bigla siyang nagsalita habang pinapakinggan ang kutsarang humahampa sa plato. Tay, alam ko na po kung paano magdasal gamit ang rosaryo. Napatigil ako. Ang tinapay sa bibig ko ay natigilan, hindi ko na ituloy ang pagnguya. Paano mo nalaman yan? Tanong ko, halos hindi makatingin sa kanya. Tinuro po sa akin ng babae sa panaginip ko. Sabi niya, bawat butil ay may dasal. Una ay Ama namin. Tapos, 3 Aba Ginoong Maria. Tapos, luwalhati sa Ama. Tapos po, bawat misteryo ng buhay ni Jesus ay dadaanan habang nagdarasal. May misteryo ng liwanag, misteryo ng tuwa, at misteryo ng hapis. Hindi ko na siya pinatapos. Tumayo ako mula sa mesa. Ana Beatriz, tama na. Tahimik siya. Ano po ang mali, Tay? Lahat. Ang lahat ng sinasabi mong yan ay hindi natin pinaniniwalaan. Hindi yan itinuro sa atin. Ang rosaryo ay gawa ng tao. Hindi ito nasa Biblia. Ang tanging panalangin na dapat natin sambitin ay yaong iniwan ni Jesus. Tay, hindi po ba Ama namin ang simula ng rosaryo? Napatigil ako. Hindi ko inaasahan ang tanong. Simple, matino at walang halong pagsuway. Pero ramdam ko ang tanong na yon ay sumapol sa mismong loob ng aking paniniwala. Sagot ko, mababa ang boses. Ngunit hindi ibig sabihin ay lahat ng sinusundan nito ay tama. Hindi siya nagsalita agad. Pero habang tinutuloy niya ang pagkain ng lugaw, bigla siyang nagsalita muli. Tay, alam niyo po ba na may dasal din silang sumasampalataya ako? Katulad po ng sinasabi natin sa simbahan. Napakapit ako sa likod ng silya. Paano mo nalaman yan? Tinuro po sa akin. Hindi ko alam kung paano ko naalala. Pero pagising ko, kabisado ko na. Para bang ibinulong nila habang natutulog ako. Tumahimik ako. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi na ito basta panaginip lang. Kinagabihan, habang natutulog siya, binuksan ko muli ang lumang kahon ni Varia. Isa yung kahong gawa sa kahoy, may maliit na kandado, na palagi niyang nilalagay sa ilalim ng kama.
Hindi ko ito binubuksan noon dahil iginagalang ko ang kanyang pribadong espasyo. Ngunit ngayong wala na siya, para bang may pahintulot na ako mula sa langit. Sa loob, may ilang sulat, ilang larawan, at isang maliit na rosaryong kulay asul. Dahan-dahan ko itong kinuha. Hindi ito mamahalin. Karaniwang kahoy lang ang mga butil. Ngunit paghawak ko sa krus sa dulo nito, may kung anong lamig na dumaloy mula sa aking palad patungo sa dibdib ko. Sa sulat na kalakip nito, may isang linyang isinulat ni Varia. Kapag hindi mo na alam kung paano magdasal, magdasal ka ng may ina. Pinikit ko ang mga mata ko at sa unang pagkakataon, umamin ako sa sarili ko. Hindi ko na alam kung paano magdasal. Pagkagising ni Ana Beatriz kinabukasan, may kakaibang ningning sa kanyang mukha. Tay, Anya, alam niyo po ba kung ano nang sabi ng babae kagabi? Hindi ako sumagot. Sinabi niya, ang rosaryo ay hindi para sambahin ako, kundi para ipakita sa iyo ang aking anak. Hindi ko alam kung guni-guni lang niya yon o kung ako ang unti-unting nawawalan ng paninindigan. Pero may kung anong bahagi sa akin ang nagsimulang maniwala. Pero, tay, dugtong niya, bakit po parang galit kayo kapag naririnig niyo ang pangalan niya? Hindi ko agad nasagot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya ang 2 dekada ng pagtuturo, pangangaral, at pagkontra sa kung anong kinakatawan ng babae sa kanyang panaginip. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na ang pagiging pastor ay hindi lamang trabaho kundi pagkakakilanlan. At na ang pagkilala kay Maria ay tila isang pagtataksil sa lahat ng pinanindigan ko. Hindi ako galit sa kanya, Ana, sagot ko sa huli. Pero tinuturo ng simbahan natin na si Jesus lang ang daan. Walang ibang tagapamagitan. Tumango siya, marahan. Tila inuunawa ako. Pero tay, di ba, kung mahal ni Jesus ang mama niya, hindi ba't masaya siya kung mamahalin din natin siya? Hindi ko alam kung ano ang mas malakas, ang tibok ng puso ko o ang panginginig ng paniniwala ko. Isang linggo ang lumipas at mas naging detalyado ang mga panaginip. Alam na ni Ana Beatriz ang buong takbo ng rosaryo. Binabanggit niya ang mga misteryo, pagsilang, pagkabuhay, pagpapakasakit. Nakikilala na rin niya ang mga dasal, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa Ama, Ama namin lahat, paulit-ulit mula sa kanyang memorya. Ngunit hindi lang iyon. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, tinawag niya ako. Tay, may tanong po ako. Enan? Bakit po may mga tao na galit kay Maria? Hindi agad ako sumagot. Hindi naman po siya humihingi ng papuri. Hindi naman po siya nagsasalita ng kahit ano sa panaginip ko. Nakangiti lang po siya. Tahimik. Mabait. Hindi po siya ang sentro. Lagi po siyang nakaturo kay Jesus. Lumunok ako ng laway. Anak Opo. Hindi lahat ng tao galit sa kanya. Pero may mga nagtuturo na hindi siya dapat bigyan ng pansin. Pero tay, sino po ba ang gumawa ng masama sa kanya para hindi siya mahalin? Napaiyak ako. Walang sermon. Walang teolohiya. Wala ni isang bersikulo sa Biblia ang makasasagot sa tanong na yon sa paraang kayang patahimikin ang tanong na nagmumula sa puso ng isang bata. Ang totoo niyan, wala. Walang ginawa si Maria para saktan tayo. Ngunit nasanay tayong tingnan siya bilang hadlang, imbes na tulay. At ngayong naririnig ko ang anak kong bulag na nakakita sa kabuuan ng kanyang kabutihan, ako, ang lalaking may mata, ay hindi pa rin makapaniwala. Hindi ko inaasahan na darating sa ganitong punto. Sa lahat ng pinagdaanan namin, sa lahat ng sakit, sa lahat ng gabi ng panalangin at pagdududa, isang araw, habang nag-aayos ako ng mga halaman sa likod bahay, lumapit si Ana Beatriz at humawak sa aking siko. Tay, sabi niya, marahan pero matatag, pwede niyo po ba akong bilhan ng rosaryo? Tila tumigil ang mundo. Akala ko'y hindi ko siya narinig ng tama. Ngunit ang kanyang tinig ay malinaw, walang alinlangan. Tumigil ako sa pagtanggal ng damo at tiningnan siya. Bagamat hindi niya ako makita, ang kanyang mukha ay diretsyo, parang sigurado siya sa bawat salitang binibigkas. Ana, bakit mo hinihiling yan? Tanong ko, pinipilit gawing kalmado ang tinig ko kahit kumakabog ang dibdib ko. Para makapanalangin po ako. Gaya po ng panalangin nila mama at ng babaeng nakaasul sa panaginip ko. Sabi po nila, mas makikilala ko si Jesus kung magdarasal ako ng buong puso. Hindi mo na kailangang bumili ng rosaryo para manalangin, anak, sagot ko agad. Ang puso ang mahalaga. Ang salita. Ang espiritu. Opo, tay. Pero hindi po ba pwedeng parehong meron?
Yung puso at yung hawak. Napahawak ako sa batok ko. Bumigat ang hangin sa paligid. Pakiramdam ko, lahat ng taon ng pag-aaral ko sa Biblia, ng pagtindig sa pulpito, ng pagtatanggol sa dalisay na doktrina, ay bigla na lang gumuguho. At ang anak kong 12 taong gulang ang humuhukay ng pundasyon. Anak, sabi ko, mahina, alam mong hindi yan bahagi ng pananampalataya natin. Hindi tayo nananalangin gamit ang rosaryo. Hindi natin kailangang humawak ng kwintas para kausapin ang Diyos. Pero si Mama po, hindi niya tinapos ang pangungusap. Si Mama ay hindi na natin kasama. Hindi na natin siya matatanong. Tumango siya. Pero tay, siya ang nagturo sa akin kahit sa panaginip. Sabi niya, hindi naman masama ang dasal. Lalo na kung ang dasal ay para makalapit kay Jesus. Nanahimik ako. Hindi ko kayang labanan ang lohika ng isang batang may dalisay na puso. Pero hindi rin ako handang bumitaw sa lahat ng pinaniwalaan ko. 23 taon. Hindi lang ito isang opinyon. Ito ang buhay ko. Huwag mo muna isipin yan, Ana, sabi ko. Ipagdasal natin. Huwag tayong magmadali sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Tumango siya, pero ramdam kong may bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya nagtampo. Hindi siya umiyak. Ngunit sa bawat araw na lumipas, ramdam kong ang kanyang pag-asa ay patuloy na humihingi ng puwang sa puso ko. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa loob ng bahay gamit ang kanyang baston, bigla siyang napatigil sa gitna ng sala. Tay, nandito lang ako, anak. Bakit? Alam niyo po ba kung ano nang sabi sa panaginip ko kagabi? Lumapit ako. Sabi po ni Mama, kung ang panalangin ay galing sa pag-ibig, ito ay laging tinatanggap. Hindi ako umimik. Nakatingin lang ako sa kanya, habang siya ay nakatayo roon, nakaharap sa kawalan ngunit para bang may kinakausap. Tay, dugtong niya, minsan po kasi pakiramdam ko, natatakot kayong masaktan ng Diyos kapag hiniling ko ito. Hindi ako natatakot sa Diyos, Ana. Hindi po ba? Bakit po parang galit kayo tuwing nababanggit si Maria? Hindi ako agad nakasagot. Ilang segundo akong nakatayo lang bago ko nilapitan siya at hinawakan sa balikat. Ana, si Maria ay mahalaga. Ina siya ng tagapagligtas. Pero hindi siya dapat dasalan. Hindi siya Diyos. Pero di ba po, sabi ni Mama, si Maria ay hindi kailanman humihiling na sambahin siya. Lagi lang po siyang nakaturo kay Jesus. Sa bawat panaginip ko, yan lang ang ginagawa niya. Alam ko. Narinig ko na lahat ng mga kwento mo. Bakit po hindi niyo siya pinapayagan? Hindi ko alam kung anong sagot ang hinihintay niya. Hindi ko alam kung may sagot akong gustong marinig niya. Sa gabing yon, hindi ako nakatulog. Tumayo ako mula sa kama, lumabas sa sala, at naupo sa silya ni Varia. Sa tabi ng bintana, kung saan dati siyang naggagansilyo habang pinapanood ang ulan. Pinikit ko ang mga mata at tahimik na nanalangin. Panginoon, bulong ko, kung ako'y nagkakamali, ituwid mo ako. Pero kung tama ako, patahimikin mo ang puso ng anak ko. Ayaw kong siya'y maligaw. Ayaw kong saktan ka. Pero, Panginoon, ayaw ko rin siyang mawalan ng pag-asa. Ayaw ko siyang mabigo. Ang tanong sa isip ko ay isang tanong na pilit kong tinatago, mas pinipili ko bang ipaglaban ang aking doktrina kaysa ang kapayapaan ng sarili kong anak? Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang katahimikan sa pagitan namin. Hindi na binabanggit ni Ana Beatriz ang rosaryo, pero alam kong nasa puso niya pa rin ito. Bawat hakbang niya sa bahay, bawat tahimik na ngiti, ay may kasamang tanong na hindi binibigkas. Isang gabi, habang binabasa ko ang Salmo 23 sa kanyang tabi, bago matulog, bigla siyang nagsalita. Tay, kapag ako po ba ay hindi na muling makakita, magagalit ba kayo kay Maria? Natahimik ako. Napatingin sa Biblia. Sarado ito, pero para bang tinabunan ako ng bawat talata. Hindi, anak, sagot ko. Hindi ako magagalit. Pero hindi ko rin siya hihingan ng kahit ano. Tumango siya at muling nagsalita. Di ako na lang po ang hihingi. At sa gabi rin yon, sa loob ng dilim ng aming bahay, natanto ko na may dalawang boses sa puso ko, ang isang tinig ng lalaking pastor na tapat sa kanyang aral, at ang isa, boses ng isang ama na desperado nang makita ang anak niyang muling makakita. At sa pagitan ng dalawang boses, naroon ang hiling ng isang batang bulag na naniniwalang ang sagot ay nakatago sa isang bagay na ayaw kong ibigay. Ang gabi ay mas malamig kaysa dati.
Wala namang ulan, ngunit parang may ulap na nakabalot sa bubong ng bahay namin. Si Ana Beatriz ay mahimbing nang natutulog sa kanyang kwarto, hawak pa rin sa dibdib ang lumang notebook ng kanyang ina. Hindi ko alam kung pinipilit niyang damhin si Varia tuwing gabi o talagang naroon ito sa kanya. Ako naman ay nakatayo sa sala, walang ilaw, tanging lamparan ng lamig ang bumabalot sa katawan ko. Sa kamay ko, hawak ko ang Biblia, binubuklat pero hindi binabasa. Hindi ko na alam kung saan ako hahanap ng sagot. Bawat pahina ay tila nagsasalita sa akin ng iba-ibang wika. Mga talatang dati malinaw, ngayoy parang nanlilinlang. Tumayo ako sa gitna ng sala, tiningnan ang madilim na langit sa labas ng bintana, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, binitawan ko ang lahat. Panginoon, bulong ko, ngunit buo sa hangin, hindi ko na po alam ang totoo. Humigpit ang hawak ko sa gilid ng mesa. Hindi ko na alam kung saan nagsisimula ang paniniwala ko at kung saan nagtatapos ang kayabangan ko. Hindi ko alam kung ipinaglalaban ko ba ang katotohanan o ang sariling mukha sa harap ng simbahan. Humakbang ako palapit sa upuang dati inuupuan ni Varia tuwing madaling araw habang nagdarasal. Umupo ako roon, parang siya, parang naghahanap ng payapang tinig sa loob ng bagabag. Panginoon, ulit ko, halos pabulong, kung mali ako, itama mo ako. Kung tama ako, palakasin mo ako. Pero kung lahat ng ito ay hindi tungkol sa tama o mali kundi tungkol sa pagmamahal, tulungan mo akong makita yon. Sa dilim, unti-unting bumigat ang dibdib ko. Ang mga taon ng pagkapastor, ng pagtindig sa harap ng mga tao, ng pagsigaw sa pulpito, ay parang biglang hindi mahalaga. Dahil ngayong ako ay mag-isa, wala ni isa sa mga sermon ang nakapagbigay liwanag. Panginoon, pahabol kong dasal, habang pinipilit kong huwag lumuha, ibigay mo po ang tanda. Isang malinaw na tanda. Hindi yung galing sa damdamin ko. Hindi galing sa panaginip. Galing sa'yo. Ayoko na pong makipagtalo. Ayoko na pong magkunwaring matatag. Kailangan ko na po ng gabay. Tumahimik ako. Inakala kong may maririnig akong bulong, o may biglang lalapit na hangin sa bintana, o magliliwanag ang ilaw. Pero wala. Kundi katahimikan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Si Ana Beatriz ay tulog pa, marahang humihilik, at mahigpit na niyayakap ang unan. Pinagmamasdan ko siya habang iniinom ang kape. Isang batang bulag, ngunit walang takot. Samantalang ako, pastor, nakaupo sa gilid ng mesa, kinakabahan sa panalangin na hindi ko alam kung sinagot. Nagdesisyon akong lumabas. Kailangan kong magpalamig ng ulo. Kailangan kong mag-isip. Bumaba ako sa palengke, naglakad papuntang supermarket, bumili ng ilang pang-araw-araw, tinapay, gatas, prutas, at paboritong juice ni Ana. Tahimik lang ako habang namimili. Walang pumasok na salita sa isip ko. Puro damdamin lang. Pagod. Pag-aalinlangan. Pagkabigo. Paglabas ko ng supermarket, may nakita akong matandang babae sa may tabi ng puno sa gilid ng parking lot. Marumi ang kasuotan, maputing-maputi ang buhok na tila hindi nasuklay at tila nangangailangan ng tulong. Marami ng beses akong nakausap ng mga pulubi sa lungsod at kadalasan, binibigyan ko sila ng tinapay o barya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong kakaiba. Nagkatinginan kami. Lumapit siya. Anak, sabi niya, pwede mo ba akong bigyan ng makakain? Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi dahil sa tanong, kundi sa boses niya. Malambot. Malinaw. Ngunit may lalim. Hindi parang pulubi. Parang ina. Bumuksan ko ang bag, kinuha ang tinapay na binili ko at iniabot sa kanya. Maraming salamat, sabi niya at tumango. Pero bago ako makalakad palayo, muli siyang nagsalita. Ngayon, may ibibigay din ako sa'yo. Gumulong ang kaba sa sikmura ko. Mula sa bulsa ng kanyang damit, kinuha niya ang isang bagay at iniabot sa akin. Isang rosaryo. Kahoy ang mga butil. Payak. May krus sa dulo. Ngunit paghawak ko rito, tila may init na dumaloy sa palad ko. Hindi sunog. Hindi mainit. Init na parang yakap. Dalhin mo yan sa anak mong babae, sabi niya walang pag-aatubili. Napasandal ako. Napakunot ang noo. Paano niyo po? Ngumiti siya. Matagal na siyang naghihintay. At ikaw, anak, humingi ka ng tanda, hindi ba? Nanlaki ang mata ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano niyo nalaman?
Hindi mo ako kailangang makilala, sagot niya. Ang mahalaga, alam mong ito na ang sagot mo. Tumalikod ako para sumigaw ng tanong. Para itanong kung sino siya. Pero paglingon ko, wala na siya. Parang bula. Walang kahit anong direksyon ng paglalakad. Walang tunog. Wala. Parang hindi siya naroon. Sa paligid ko, katahimikan. Ngunit sa loob ng puso ko, may tinig. Ito ang hinihingi mo. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ko na alam kung paano huminga. Bitbit ko ang rosaryo sa kamay, parang apoy na hindi ko maibulsa. Hindi ko pa ito maibigay kay Ana. Hindi pa. Hindi ko pa kayang aminin sa kanya na baka nga mali ako. Baka nga may hindi ako nakita sa mga taon ng aking ministeryo. Ngunit sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, may kapayapaan sa puso ko. Dahil ang Diyos ay sumagot. At ang sagot niya ay hindi doktrina. Hindi argumento. Hindi pangaral. Kundi pag-ibig. Isang simpleng rosaryo mula sa isang matandang babae sa parking lot ng supermarket ang siyang pumutol sa kadena ng aking pagdududa. Hawak ko pa rin ang rosaryo. Hindi ko ito mabitawan. Ang bawat butil, bagamat payak, ay parang may bigat na hindi kayang ipaliwanag, hindi ng lohika, hindi ng teolohiya, at hindi ng kahit anong sermon na naipangaral ko sa loob ng 23 taon. Sa unang pagkakataon, may hawak akong bagay na hindi ko maipaliwanag, pero hindi ko rin maitanggi. Pagbalik ko mula sa supermarket, hindi ako agad pumasok sa bahay. Umupo ako sa upuang kahoy sa may beranda, pinagmamasdan ang langit. Hapo. Hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Parang may sumabog na mundo sa loob ko, at lahat ng piraso ay ngayon ko palang pinipilit buuin. Ang tanong na matagal ko nang tinatakbuhan ay wala na sa likod ng isipan ko. Nasa harapan ko na. Bakit ako takot kay Maria? Nang makapasok ako, nadatnan ko si Ana Beatriz sa kusina, nakaupo sa may mesa, pinapakinggan ang radyo na palaging nakatono sa istasyong Kristiyano. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa, marahan itong hinihigop, nakapikit. Anak, tawag ko. Ngumiti siya. Tay. Akala ko po natagalan kayo. Umupo ako sa harap niya. Hindi ko agad inilabas ang rosaryo. Tinitigan ko muna ang kanyang mukha, maputi, payapa, at tila palaging may kausap na hindi ko makita. Anak, may ibibigay ako sa iyo, sabi ko sa wakas. Inilabas ko ang rosaryo mula sa bulsa. Iniabot ko ito sa kanyang palad. Tahimik niyang tinanggap ito, para bang matagal na niya itong hinihintay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga butil. Pagdating sa krus, napangiti siya. Isang ngiting hindi ko malilimutan. Totoo po ito, tay, tanong niya mahina. Tumango ako, bagamat hindi niya makita. Anak, galing po sa inyo. Hindi lang sa akin. May nagbigay. Kanino po? Umiling ako, hindi makasagot. Hindi ko siya kilala. Pero tinawag niya akong anak. At tinawag niya ako sa pangalan ko. Sa pangalan niyo po talaga. Alam niya po ang pangalan niyo. Tay. Yon na po siguro yung sagot. Napatingin ako sa kanya. Sagot saan? Sa dasal niyo kagabi. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko kailanman sinabi kay Ana na humingi ako ng tanda. Na sinabi ko sa Diyos, bigyan mo ako ng malinaw na sagot. Pero heto siya, sa harap ko, may rosaryo sa kamay at sinabing ito ang sagot. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa kaba, kundi sa kapayapaan. Isang uri ng kapayapaan na tila nakatago sa likod ng lahat ng aral na itinuro ko. Isang uri ng kapayapaan na hindi ko kailanman natagpuan sa kahit anong diskusyon, argumento, o teolohikal na paliwanag. Hindi ako umiyak. Pero para akong umiiyak sa loob. Hindi luha ang lumalabas sa mata ko, kundi ang bigat ng mga taong pinasan ko bilang pastor. Ngayon, sa isang rosaryo lang, parang nalaglag lahat. Sa tabi ng kama ko, nakapatong ang Biblia at ang rosaryong hawak ni Ana kanina. Isang bagay na sinumpa ko sa pulpito, ngayon ay nasa tabi ng aking unan. At sa isip ko, isang bulong, kung si Maria ay tinanggap ng anak, sino ako para tanggihan siya? Kinabukasan, pagkagising ko, nadatnan ko si Ana Beatriz sa sala, nakaupo, nakaharap sa altar. Hawak ang rosaryo. Hindi siya nagdarasal ng malakas, ngunit binubulong ang bawat panalangin, mariin, taimtim. Nilapitan ko siya. Anak, sabi ko, ano ang nararamdaman mo habang ginagamit mo yan?
Nagbukas siya ng mata, ngunit nanatiling walang ilaw ang mga ito. Parang may yakap, Tay. Yakap. Opo. Hindi ko po maintindihan. Parang ang lamig ng paligid, pero ang puso ko po, parang may nakayakap na mainit. Parang si Mama. Pero mas mahigpit. Parang matagal ko nang kilala. Parang ina ko rin siya. Tumango ako. Hindi ko na siya tinutulan. Hindi ko na siya tinuruan. Sa oras na yon, siya na ang guro at ako ang tagapakinig. Sa simbahan, nang sumunod na linggo, hindi ako umakyat sa pulpito. Sinabi ko sa isa sa mga elder na hindi ako mangangaral. Tahimik lang akong naupo sa huling upuan, tinitingnan ang krus sa harap ng altar, at sa tabi ng aking puso, naroon ang rosaryo. May ilang miyembro na tumingin sa akin, tila nagtatanong kung bakit kakaiba ang aura ko. May mga nagsimulang magbulungan. Pero wala na akong pakialam. Ang puso kong minsang naging bato ay unti-unting naging laman ulit. At sa gitna ng katahimikan, sa pagitan ng pananalig at pag-aalinlangan, isa lang ang natitira, ang pag-ibig. Tahimik ang buong bahay. Tila pati hangin ay nag-aantay. Sa sala, si Ana Beatriz ay nakaupo sa tabi ng luma naming sofa, suot ang bestidang ibinigay ng ina niya bago ang aksidente. Ang mga daliri niya ay banayad na humahaplos sa rosaryong nasa palad niya, tila minimemorya ang bawat butil, bawat pagkakasunod ng panalangin, bawat misteryo ng buhay ni Kristo. Ako naman ay nasa tapat niya, nakaupo sa gilid ng mesa, tanga ng tasa ng kape na hindi ko na maalalang inumin. Sa isip ko'y umaalingaw pa rin ang sinabi niya kagabi. Papa, pwede po ba tayong magdasal ng rosaryo ngayon? Hindi ko siya nasagot agad. Ngunit ngayong umaga, habang tahimik na bumubulong si Ana sa kanyang sarili, alam kong ito na ang oras. Anak, mahinang sambit ko. Ituturo mo ba talaga sa akin kung paano ito gawin? Ngumiti siya. Isang ngiting halos pumikit ang mata, at sa kabila ng kawalan ng paningin, ramdam mo ang ningning na tila mula sa loob ng kaluluwa. Opo, Papa. Kayang-kaya natin. Sabay po tayo. Lumapit ako sa kanya, umupo sa kanyang kanan, at hinawakan ang dulo ng rosaryo. Ang krus. Mabigat ito, hindi dahil sa material, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nakaraan kong salita laban dito. At ngayon, ako, si Pastor Agnaldo Santos, ang mga ngalakal ng Biblia sa pulpito ng Villa Lima, ay magdadasal ng rosaryo sa unang pagkakataon, kasama ang anak kong bulag. Papa, bulong niya, hawak niyo na po. Sagot ko, halos hindi ko mailabas ang boses. Umpisahan po natin sa tanda ng krus. At sabay naming sinabi, habang ako'y nanginginig pa rin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tahimik na sumunod ang ilang segundo. Ngayon po, Papa. Ama namin muna tayo. Isinunod niya ang panalangin, at bagaman kabisado ko ito, tila ngayon ko lang ito binigkas na may buong puso. Ama namin, sumasalangit ka ni. Habang sinasabi namin ang bawat linya, naramdaman kong bumagal ang mundo sa paligid namin. Ang hangin ay tila naging mas banayad, mas mapayapa. Pagkatapos ng Ama namin, sinundan niya ng 3 Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Nang marinig ko ang panalangin na dati kong itinuring na panlilinlang, isang bagay ang pumutok sa loob ko. Hindi pagsalungat, hindi pagtanggi, kundi pagyakap. Dahil sa tinig ng anak kong inosente, ang bawat salitang, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, ay naging himig ng langit. 1, 2, 3 beses naming inusal. Sa ikatlong Aba Ginoong Maria, napansin kong may kakaiba. Tay, bulong ni Ana Beatriz. Naamoy niyo po ba? Amoy, tanong ko, bagaman alam ko na ang tinutukoy niya. Opo, parang bulaklak, parang rosas. Huminga ako ng malalim. At totoo nga. Sa paligid namin, unti-unting bumalot ang isang bango. Hindi matapang. Hindi gawa sa pabango. Kundi natural, malambing, tila galing sa isang hardin na hindi mo alam kung saan matatagpuan. Napatigil kami. Tahimik. Papa, siya po yun, bulong niya. Siya. Opo, ang babae sa panaginip ko. Ganito po palagi ang amoy kapag nandoon siya. Hindi ako nakapagsalita. Sa isip ko, gumugulo ang mga tanong na walang kasagutan. Ngunit sa puso ko, may kapayapaan na hindi maipaliwanag. Nagpatuloy kami sa unang misteryo. Ang unang misteryo ng tuwa, sabi niya, ang pagpapahayag ng anghel kay Maria.
At habang pinapakinggan ko siya, napagtanto ko, hindi lang basta panalangin ang ginagawa namin. Ito ay pagmumuni-muni. Pagminilay. Isang paglalakad kasama si Maria, ina ni Jesus, sa bawat yugto ng buhay ng tagapagligtas. Bawat Aba Ginoong Maria ay parang hagdang paakyat. Bawat Santa Maria, ina ng Diyos, ay tila paglalapat ng sugat sa loob ko. Nang matapos ang unang misteryo, napansin kong lumalalim ang paghinga ni Ana. Para siyang inaakyat sa isang hindi ko maabot na bundok, ngunit hindi siya napapagod. Bagkus, lalo siyang nagliliwanag. Papa, bulong niya habang hawak ang sumunod na butil, ang ikalawang misteryo po. At nagpapatuloy kami. Isa-isa. Taimtim. Taimtim. Tahimik ang buong paligid. Pati ang orasan sa dingding parang nakikiisa sa aming panalangin. Wala ring tahol ng aso o huni ng ibon. Parang buong mundo ay nakikinig. Sa ikaapat na misteryo, hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa hiya. Kundi dahil sa wakas, naintindihan ko na. Hindi panlaban sa Diyos si Maria. Hindi siya sagabal kay Jesus. Siya ang ina ng kanyang katawan. Ang tulay sa panalangin ng isang batang bulag at isang amang wasak. Pagdating sa huling misteryo ng tuwa, pinahinto ako ni Ana Beatriz. Papa, sandali lang po. Tumingin siya sa kisem. Walang nakikita, ngunit kitang-kita mo na may tinititigan siya. Nandito po siya, Papa. Siya. Tanong ko ulit, bagaman alam ko na ang sagot. Opo. Amoy rosas. Nakangiti. Hawak si Mama sa kamay. Nasa likod nila si Jesus. Maliwanag na pakaliwanag di. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang dapat. Gusto kong yakapin siya, takpan ang tenga niya, at sabihin hindi ito totoo. Pero ang puso ko'y hindi na tumatanggi. Niyakap ko siya ng mahigpit. Walang salita. At sabay naming tinapos ang panalangin. Sa dulo ng rosaryo, sa aming sabayang pagbigkas ng Hail Holy Queen, sa wikang Filipino, marahan niyang hinaplos ang krus, at sa wakas, muling tumahimik. Papa, bulong niya. Po. Masaya po si Mama. Nararamdaman ko. Masaya po siya na ginawa natin to. Napapikit ako. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan ng kadiliman, kalituhan, at sakit, naramdaman kong tunay na malapit ako sa Diyos. Sa pamamagitan ng rosaryong iyan. Sa pamamagitan ng panalangin ng anak ko. At sa pamamagitan ng isang ina na matagal ko nang itinakwil. Ngunit hindi pala kailanman tinalikuran ang pamilya ko. Hindi pa kami tuluyang nakakaalis mula sa huling butil ng rosaryo nang biglang tumigil si Ana Beatriz. Ang kanyang mga daliri, na kanina ibanayad na humahaplos sa kahoy na butil ng krus, ay nanigas sa ere. Huminto ang kanyang paghinga. Parang may kung anong pumasok sa kanyang katawan na hindi ko mawari, isang katahimikan na mas makapangyarihan kaysa alinmang panalangin. Ana, tawag ko, may ka ba? Anak, ayos ka lang ba? Hindi siya sumagot. Pero ang kanyang mukha nagbago. Dahan-dahang bumuka ang kanyang mga labi, parang nais mumiti ngunit pigil, parang natatakot sa kung anong hindi pa tiyak. Papa, bulong niya sa wakas, mahina, parang tinig ng sanggol na bagong gising. Tumigil ang mundo ko. Opo, anak. Nandito lang si Papa. May ilaw po ba? Nanigas ang batok ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan ng batok at balikat ko. Halos hindi ko narinig ang sarili kong tanong. May ilaw po ba dito, Tay? Ulit niya. Parang may liwanag. Hindi ako agad nakasagot. Tumayo ako, mabilis na tumakbo papunta sa switch ng ilaw, pinatay ko ito. Tay, sabi niya, mas malakas ngayon. Nawala po. Nawala yung ilaw. Kanina po, may dilaw parang araw, pero mahina tapos nawala. Sumikip ang dibdib ko. Pinindot ko ulit ang switch. Bumukas ang bombilya sa kisam. Anak, halos manginig ang tinig ko. Anong nakikita mo ngayon? Tahimik siya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, parang sinundan ng paningin ang sinag ng liwanag mula sa kisam. May ilaw po, kulay dilaw. Mainit sa mata pero magaan sa loob. Napasigaw ako, purihin yan ni Diyos. Lumapit ako sa kanya, lumuhod sa kanyang harapan, at hinawakan ang magkabila niyang pisngi. Ana Beatriz, tingnan mo ako. Tignan Papa.
Dahan-dahan, tila natatakot, ibinaba niya ang tingin. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa loob ng mahigit 8 buwan, puro dilim lamang ang nakita ng anak kong minamahal. Puro alaala ng liwanag ang natira sa kanyang puso. Ngunit ngayon, Papay, po, may buhok po kayo sa ilong. Napatawa ako. Umiyak. Tumawa ulit. Tinakpan ko ang mukha ko. Tumayo ako pagkatapos ay niyakap ko siya ng mahigpit. Nakakakita eh. Opo, bulong niya. Totoo po ba to? Hindi po ba panaginip ulit? Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, inilagay ko sa pisngi ko. Anak, ito ang totoo. Ito ang himala. Pareho kaming napaluhod sa malamig na sahig ng sala. Hindi na ako nahiya. Wala na akong pakialam kung sino ang makakita. Sa momentong iyon, kami lang dalawa ng anak ko, at ang Diyos na may awa, at ang inang hindi ko kailanman pinansin sa loob ng halos buong buhay ko. Ang mga luha ni Ana Beatriz ay bumagsak sa aking kamay. Papa, bulong niya. Si Mama po. Siya po ang may kasamang babae sa panaginip. Nasa likod nila si Jesus. Sabi nila, kapag buong puso ko raw tinanggap ang panalangin, makikita ko ulit. Huwag kang bibitaw, anak, sabi ko. Hindi na tayo bibitaw. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay hindi lang liwanag ng paningin. Isa itong liwanag na nagmumula sa kaloob-looban na parang ipinanganak siyang muli at ako rin. Ang bawat sulok ng bahay ay biglang naging bago sa kanyang paningin. Tumakbo siya sa kusina, hinawakan ang mesa, ang silya, ang kurtina. Hinanap niya ang hardin. Sumilip siya sa bintana. Ang daming bulaklak, Tay. Anak, tanim yan ng mama mo. Tuwing Abril, nagkakaroon yan ng rosas at sampagita. Amoy rosas nga po, bulong niya, pumikit. Niyakap ko siya mula sa likod. Anak, ang mahalaga, bumalik ang paningin mo. Pero higit pa roon bumalik ang puso ko sa totoong pananampalataya. Pagkatapos ng gabing yon, hindi ko na inusisa kung paano. Hindi ko na hinanap ang paliwanag ng medisina, ng lohika, ng siyensya. Hindi na ito mahalaga. Ang Diyos, sa kanyang awa, ay ginamit ang isang batang bulag upang buksan ang mga mata ng isang lalaking pastor na matagal ng bulag sa espiritual. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang, naglakad kami papuntang kapilya sa may burol. Magkahawak kamay. Ako ang tila bata ngayon, siya ang gabay. Sa gitna ng kapilya, tahimik kaming lumuhod sa harapan ng rebulto ni Maria. May hawak na rosaryo si Ana. Ako rin. Salamat po, inay, sabi ko, unang beses na tinawag ko siyang ganon. Salamat po sa pag-aalaga sa anak ko. At sa paligid namin, sa katahimikan ng kapilya, sa init ng sinag ng umagang papasikat, muling bumalot ang hindi malilimutang halimuyak. Amoy rosas. Tanda ng kanyang presensya. Tanda ng isang bagong simula. Sa muling pagdilat ng mundo ni Ana Beatriz, ako ang unang bumilib sa liwanag ng kanyang paningin, ngunit alam kong hindi pwedeng dito lamang matapos ang lahat. Kinabukasan, hindi kami nag-aksaya ng oras. Tinawagan ko agad ang klinika sa Sorocaba at nakiusap para sa isang agarang konsultasyon. Hindi ko sinabi sa sekretarya kung bakit. Hindi ko binanggit ang milagro. Ayokong husgahan agad. Pero sa loob-loob ko, pinipigilan ko ang sigaw ng puso ko na gustong isambulat sa mundo, nakita niyang muli. Ang anak ko ay gumaling. Habang nasa biyahe, si Ana Beatriz ay nakaupo sa tabi ko, nakasandalang ulo sa bintana ng sasakyan, pinapanood ang bawat puno, bahay, at ulap na dumadaan. Gaya ng isang sanggol na unang beses nakakita ng mundo. Tay, sambit niya. Oh, anak. Ang ganda pala ng langit pag may ulap. Akala ko dati puro asul lang yon. Umiti ako, tinapik ang kanyang kamay. Ang langit, anak, may maraming anyo. Pero kahit kailan, maganda yan, lalo na kapag ikaw na ang tumitingin. Pagdating sa klinika ni Roberto Fernandez, hindi ako makatingin ng diretsyo sa mga nurse. Parang may tinatago akong lihim na sobrang laki para hindi mapansin. Senhor Agnaldo, tawag ng nurse. Pod entrar. O daughter I est esperando. Nang makapasok kami sa loob ng klinika, napansin ko agad ang tensyon sa mukha ni Roberto. Kilala niya kami, kilala niya ako bilang pastor na konserbatibo, tiyak sa paniniwala, walang espasyo para sa himala maliban sa mga isinulat sa Biblia. Pinaupo niya si Ana Beatriz sa harap ng makinang pang-eksaminasyon. Inayos niya ang ilaw, pinindot ang ilang buttons.
Nagsimula na ang pagsusuri. Tahimik. Walang nagsasalita. Ni ako, ni ang doktor, ni si Ana. Pagkatapos ng halos 20 minutong pagsusuri, umupo siya sa harapan naming mag-ama. May hawak siyang clipboard. Ang kanyang mukha ay hindi makapagdesisyong maging seryoso o mabigla. Pastor Agnaldo. Opo, Doc. Ang nakikita ko rito hindi ko maipaliwanag. Walang bakas ng pinsala sa optic nerve. As in wala. Tiningnan ko siya diretsyo sa mata. Gumaling po ba talaga? Tumango siya. Pero hindi lang basta gumaling. Parang hindi man lang nasira. Parang walang nangyaring aksidente. Imposible, sabi niya habang tinatakpan ang bibig. Kahit anong test, kahit ilang ulit ko itong suriin ang optic nerve ng anak ninyo ay malusog. Mas malusog pa sa iba kong pasyente. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi para pigilan ang tibok ng puso, kundi upang pigilan ang damdaming parang sasabog na mula sa loob. Dok, sabi ko, at sa unang pagkakataon, binasag ko ang katahimikan. Ito po ay milagro. Tumigil si Roberto. Tumingin sa akin. Tila may halong paggalang at pagtataka sa kanyang tingin. Milagro, Pastor. Opo. Isang milagro. At ito po ay hindi nangyari dahil sa amin. Hindi dahil sa gamot. Hindi dahil sa teknolohiya. Kundi dahil sa panalangin at sa pamamagitan ng isang ina. Sa puntong iyon, binuksan ko ang aking puso. Ikinuwento ko lahat mula sa panaginip ni Ana, sa mga dasal kasama ang kanyang ina sa kabilang buhay, sa amoy ng rosas, sa rosaryong iniabot ng isang estrangherang babae sa may supermarket. Ang lahat. Hindi ko na iniisip kung maniniwala siya o hindi. Ang mahalaga, sabihin ko ang katotohanan. At sa pagtatapos ko, tahimik lang si Roberto. Walang pagtawa, walang pagkontra. Sa halip, tumayo siya, tinanggal ang kanyang salamin, at mahigpit akong tinapik sa balikat. Pastor, hindi ako marunong mag-interpret ng mga himala. Pero ngayon, wala akong paliwanag. At kung ang anak niyo ay gumaling sa paraang ganyan ako man ay mapapaisip. Bumalik kami sa Ibina na may dalang dokumento, mga resulta ng eksaminasyong nagsasabing walang anumang abnormalidad sa paningin ni Ana Beatriz. Pero ang mas mabigat na dala ko ay ang desisyon. Kailangan ko nang aminin sa lahat kung anong nangyari. Sa unang linggo pagkatapos ng pagkakumpirma ng milagro, umakyat ako sa pulpito ng aming iglesia. Maraming mukha ang pamilyar. Marami ang tumingin sa akin na parang normal lang. Wala silang kaalam-alam sa kabuluhang dumudurog sa loob ko. Habang hawak ko ang mikropono, saglit akong tumingin sa langit. At sa isang iglap, nakita ko sa imahinasyon ko ang mukha ni Varia, nakangiti, tahimik, tila nagsasabing, sabihin mo na ang totoo. Mga kapatid, panimula ko, may kailangan po akong ipahayag ngayon isang bagay na maaaring hindi nyo maintindihan agad. Pero alam kong dapat nyong marinig. Nag-umpisa akong magsalita. Hindi ko na pinatagal. Ikinuwento ko ang nangyari sa aking anak. Ang panalangin. Ang rosaryo. Ang pagbalik ng kanyang paningin. At sa wakas, sinabi ko, wala na po akong kayang itanggi. Ang aking anak ay gumaling sa pamamagitan ng panalangin ng Santo Rosario. At ako, na nangaral laban sa mahal na ina ng Diyos sa loob ng 23 taon ako ngayon ay nagpapakumbaba sa inyo. Tahimik ang buong congregation. Tila walang hangin na gumagalaw. Kung ito po ay kapahamakan sa inyo, kung ito po ay hindi ninyo matanggap, ako po ay handang bumaba sa tungkulin. Sa gilid ng mata ko, nakita kong umiiling si Dekono Diyos. Sa wakas, tumayo siya. Pastor, ibig niyo bang sabihin, ang mahal na Birheng Maria ang ginamit ng Diyos upang pagalingin ang inyong anak? Tama po, sagot ko, hindi na ako nag-aatubili. Hindi po ba idolatriya ang tawagin siyang ina, humiling ng tulong sa kanya? Hindi po siya Diyos. Hindi po siya ang ating sinasamba. Pero siya po ay ina. Ina ni Kristo. At tulad ng isang tunay na ina, hindi niya tayo dinadala palayo sa kanyang anak, bagkus, tinuturo niya ito sa atin. Ang pagtanggap ng kongregasyon ay hati. May mga naiiyak. May mga hindi makatingin sa akin. At may mga lumabas ng simbahan bago pa matapos ang serbisyo. Sa pagtatapos ng araw na yon, nagpasya ako, hindi ko na sila pipilitin. Ako mismo ang nagsabi sa mga elder na ako'y bababa bilang pastor ng iglesia. Walang galit. Walang sama ng loob. Kundi kapayapaan.
Sa bahay, pag-uwi ko, sinalubong ako ni Ana Beatriz sa pintuan. Papa? Anak? Nasabi niyo na po ba sa kanila? Nasabi ko na. Nagalit po ba sila? May mga hindi nakatanggap pero may mga naiintindihan. Umiti siya, yumakap sa akin. Ang mahalaga po, hindi po tayo tahimik na lang sa totoo. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nabuhay ako nang hindi tinatago ang biyaya ng Diyos. Hindi ko alam kung anong daratnan sa hinaharap, pero alam kong nagsimula na ang isang bagong kabanata, isang mas malalim, mas totoo, at mas mapayapang paglalakad sa pananampalataya. Isang linggo pagkatapos ng aking patotoo sa simbahan, tinawag ko ang pinakamatagal kong mga kasama sa ministeryo para sa isang pulong sa sala ng aming kapilya sa Villa Lima. Mga lalaking matagal kong minahal at itinuring na kapatid sa pananampalataya, sina Dicono Jos, Irmo Elias, Irmo Claudio, at Irmo Miguel. Tahimik ang silid habang isa-isa silang naupo sa paligid ng mesa na madalas naming gamitin sa pagpaplano ng kampanya, krusada, at mga programa ng simbahan. Ngunit sa araw na yon, ibang espiritu ang bumalot sa lugar, parang may bigat sa hangin na hindi maalis kahit gaano kalalim ang paghinga. Ako ang unang nagsalita. Mga kapatid, panimula ko, marahil narinig niyo na ang lahat ng nangyari. Tahimik. Walang umimik. Ang anak ko, si Ana Beatriz gumaling. At alam kong alam niyo na rin kung paano iyon nangyari. Sumulyap ako kay Dicono Jos, ang pinakamatanda sa kanila, kilala sa pagiging matatag sa doktrina. Nakakunot noo siya, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakapulupot sa hawak niyang Biblia. Opo, sagot niya malamig. Narinig namin. Pero hindi pa kami lubos na nakakaintindi. Tumango ako. At yan ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag. Tumayo ako, binuksan ang Biblia sa harapan ko, at tumingin sa kanila ng buong tapang. Ako'y nagdesisyon. Hindi na ako maaaring magpatuloy bilang pastor ng kongregasyong ito. Biglang sumiklab ang damdamin sa silid. Agnaldo, huwag kang padalos-dalos, sigaw ni Irmo Elias. Ito ang iglesyang pinaghirapan mo ng 23 taon. Hindi mo ito pwedeng iwanan ng ganun lang, dagdag ni Irmo Claudio. Tayo ang mga pastol ng kawan. Hindi natin pwedeng hayaan ang maling espiritu ang manguna. Maling espiritu, ulit ko, mahina ngunit mariin. Tumayo si Jos. Pastor. Agnaldo. Alam naming nasasaktan ka. Alam naming nahirapan kayo ng pamilya mo. Pero kung ang resulta ay iwan mo ang katotohanan ng Ebanghelyo para yakapin ang mga idolatriya ng Roma. Hindi po ito idolatriya, putol ko, tinig ko'y nanginginig. Ito po ay pagmamahal. At kung ang Diyos, sa kanyang walang hanggang habag, ay ginamit ang inang mahal ni Kristo para gamutin ang anak ko, sino ako para tumanggi? Tahimik si Diyos, ngunit ang kanyang mga mata ay sing-init ng apoy. Ang mga himala, Agnaldo, ay hindi palaging galing sa Diyos. Maging ang kaaway ay kayang gumawa ng kababalaghan. Parang tinaga ang puso ko sa sinabi niyang iyon. Diyos, tingnan mo ako sa mata, sabi ko, namumuo ang luha. Alam mong hindi ko kayang gawin to kung hindi totoo. Hindi ako lalapit sa altar ng iba kung hindi ko naranasan mismo ang liwanag ng katotohanan. Ang bata, ang anak ko, ay gumaling. Hindi sa kapritso. Hindi sa pantasya. Sa panalangin. Sa pagkapit sa pag-asang pinadala ng langit. Kung ganon, bulalas ni Claudio, iwan mo ang simbahan. Huwag mong dalhin ang mga tao sa pagkalito. Hindi namin kaya ang pananagutan kung may madapa dahil sa kwento mo. Tumayo ako. Diretso kong hinarap ang mga mata ng mga lalaking dati kong kasama sa panalangin, sa pag-iyak, sa pangangaral sa kalsada. Alam kong isa-isa nilang ibinababa ang tiwala nila sa akin. At masakit iyon. Hindi ko kayo pinipilit. Hindi ko kayo hinihikayat. Hindi ko kayo hinahatulan. Pero ako'y hindi na maaaring tumayo sa pulpito at ituro ang isang paniniwalang hindi nabuo sa puso ko. Bumunot ako ng sobre mula sa bag ko. Iniabot kay Diyos. Ito ang formal kong pagbibitiw. Tahimik niyang tinanggap iyon. At bago ako umalis, nais ko lang ipaalala sa inyo, mga kapatid, hindi lang puro doktrina ang pananampalataya. Hindi lang mga letra sa papel. May puso ito. May mukha. May mga luha. At minsan, kailangan natin itong damhin, hindi lang pag-isipan. Paglabas ko sa kapilya, pakiramdam ko'y nalaglag ang isang bahagi ng pagkatao ko.
Ang pangalang Pastor Agnaldo Santos, ang bigat, ang dangal, ang reputasyon, iniwan ko sa loob ng 4 na sulok ng silid na iyon. Wala nang pulpito. Wala nang mikropono. Wala nang programa. Pero sa paglalakad ko pa uwi, may naramdaman akong bago. Kalayaan. Hindi ko alam kung saan ako tutungo, ngunit alam kong hindi na ako nag-iisa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon, hindi ako umaasa sa teorya. Nasa daan na ako ng katotohanang personal kong naranasan. Pagdating sa bahay, sinalubong ako ni Ana Beatriz. Papa. Umiti ako kahit may bakas pa ng lungkot sa mata. Wala na akong simbahan, anak. Pero may paningin po ako. At may dasal tayo gabi-gabi. At may rosaryo pa rin tayo. Di ba, tay? Tumango ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mayroon tayong Diyos. At may ina ang Diyos na hindi tayo iniwan. Kinagabihan, sabay naming niluhuran ang maliit na altar sa sulok ng sala. May kandila, isang krusipiyo, at ang rosaryong unang ginamit namin sa milagro. Simulan natin, anak. Opo, Papa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At sa bawat butil ng panalangin, isang bahagi ng dating Agnaldo ay natutunaw. Unti-unting ipinapanganak ang bago kong pagkatao, hindi bilang pastor ng isang simbahan, kundi bilang ama na muling isinilang sa pananampalataya sa liwanag ng isang ina. Ang umagang iyon ay iba. Ang hangin ay malamig ngunit hindi matalas. Tahimik ang paligid ng Ibina, parang ang buong baryo ay humihinga ng sabay-sabay. Nasa harapan kami ng bahay, ako at si Ana Beatriz magkahawak kamay. Sa kanyang kaliwang kamay, mahigpit niyang hawak ang rosaryong nagdala ng liwanag pabalik sa kanyang mga mata. Handa ka na ba, anak? Tanong ko, bagaman ang tanong ay higit na para sa akin. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Handa na po, Papa. Excited ako. Sa unang pagkakataon sa aking buong buhay, ako'y papasok sa simbahan ng mga Katoliko, hindi upang magprotesta, hindi upang mag-obserba, kundi upang sumamba. Lumakad kami papunta sa kalsada, at sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng aking mga dating paniniwala na unti-unting nalalaglag sa bawat yapak. Ang bawat tunog ng aming sapatos sa semento ay parang kumpas ng tambol ng isang bagong simula. Ang simbahan ng Nossa Senhora das Dores ay tila mas maliwanag kaysa dati. Hindi ko alam kung epekto lang ito ng araw o ng pagbabago sa aking puso. Ang mga batong pader nito ay tila humihinga, at ang matandang kampanaryo nito ay tila yumayakap sa mga papasok. Nang lumapit kami sa pinto, huminto si Ana Beatriz. Papa, bulong niya, amoy mo ba yon? Humigop ako ng hangin. Rosas niyo. Ngumiti siya. Narito na siya. Sa loob, puno na ang simbahan. May mga pamilya, matatanda, kabataan, mga madre, at mga pari. Walang nagsasalita ng malakas. Tanging pag-awit ng koro ang maririnig, isang mahina, malumanay na pag-awit na bumabalot sa mga pader. Pumasok kami, at agad kaming inalalaya ng isang babaeng matanda na nakangiti. Mga bisita po ba kayo? Tanong niya, mahina ang boses ngunit punang init. Tumango ako. Po. Ngayon po ang unang misa namin. Ngumiti siya. Maligayang pagdating. Ang ina ng Diyos ay matagal nang naghihintay sa inyo. May kung anong tumama sa puso ko sa sinabi niyang iyon. Hindi ito isang simpleng pagbati. Ito ay pahayag. Ito ay paninindigan ng pananampalataya. Naupo kami sa pangatlong hilera, malapit sa gitna. Umupo si Ana Beatriz sa tabi ko, hawak pa rin ang rosaryo. Tahimik naming sinundan ang takbo ng misa, mula sa pag-awit, sa pagbasa ng salita ng Diyos, hanggang sa homilya ng pari. Si Padre Fbeo, isang lalaking may boses na parang pagkupas ng hapon, ay nagturo tungkol sa pagkain ng Espiritu. Wala siyang kaartehan. Walang theatrics. Pero bawat salita ay may laman, may pagninilay, may puso. Nang dumating ang bahagi ng Eukaristya, at itinaas niya ang ostya, sabay-sabay kaming tumahimik. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, wika ng pari. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi dahil sa doktrina. Hindi dahil sa pagsisisi. Kundi dahil sa kapayapaan. Hindi ko kailanman naranasan ang ganitong uri ng presensya sa kahit ilang libong serbisyong pinangunahan ko sa loob ng 23 taon. Ako'y parang batang lumulutang sa hangin ng kapatawaran. Matapos ang komunyon, hindi pa kami lumabas.
Nagsindi si Ana Beatriz ng kandila sa harap ng imahe ni Maria. Iniluhod niya ang sarili, inilagay ang rosaryo sa kanyang dibdib at pumikit. Ako'y lumuhod sa tabi niya. Salamat po, Inang Maria, bulong ko. Hindi ko po kayo kilala noon. Marahil naging matigas ang puso ko. Pero ngayon wala na akong alinlangan. Kayo ay ina hindi lamang ni Jesus, kundi ng lahat ng mga anak ng Diyos. Nagtagal kami roon ng ilang minuto. Walang salita. Tanging ang mga kandilang nauupos ang saksi sa panibagong kabanata ng aming buhay. Paglabas namin ng simbahan, may isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Pastor Agnaldo, hindi ba? Kinabahan ako saglit. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkilala, isa siya sa mga nakadalo noon sa isa sa aking mga preaching laban sa mga Katoliko. Opo, ako nga. Ngumiti siya. Tama ang desisyon mo. Maligayang pagdating sa bahay ng ating ina. At parang ulan ng pag-apruba, isa-isa kaming binati ng mga tao. Hindi bilang celebrity. Hindi bilang bagong Katoliko. Kundi bilang kapwa mananampalataya na muling natagpuan ang tahanan. Pag-uwi namin, sabay kaming kumain ng tanghalian. Sinaing, pritong tilapia at tinolang manok. Simpleng pagkain, ngunit para bang ito ang pinakamasarap naming kainan mula nang mamatay si Varia. Pagkatapos, naupo kami sa ilalim ng puno sa bakuran, ang lugar kung saan dati si Varia ay naggagansilyo habang binabasa ko ang Biblia. Papa, bulong ni Ana Beatriz, parang nakita ko si Mama sa simbahan. Napalingon ako sa kanya. Saan? Sa tabi ng altar, sa likod ni Maria. Hindi ako sigurado. Pero pakiramdam ko nandoon siya. Umiti ako. Marahil nandoon nga siya. Kasama natin. Bago magtakip silim, naupo kami sa sala. Ana, sabi ko, gusto mong magsimula ulit. Ano po ang ibig niyong sabihin, Tay? Simulan natin ang gabi sa dasal. Gaya ng dati. Pero ngayon kasama natin si Maria. Umiti siya, kinuha ang rosaryo mula sa mesa at inabot sa akin. Tay, kayo po ang manguna. Nanginginig ang kamay ko, ngunit tumango ako. Atin pong simulan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa gabing iyon, walang multo ng nakaraan. Walang galit. Walang tanong. Walang alinlangan. Ang natira lang ay ang tahimik na pagkumpirma ng langit na kahit gaano katagal kang naligaw, basta't bukas ang puso mo, may ina na laging nakaabang sa pinto ng tahanan. At ngayon, sa unang linggo ng aming bagong buhay, natagpuan naming mag-ama ang tunay na kapayapaan. Hindi sa likod ng pulpito, kundi sa harap ng isang ina na laging naroroon, tahimik, mapagmatsyag, mapagmahal. Ang simbahan ng Nossa Senhora das Dores ay tila naging aming pangalawang tahanan. Lumipas ang ilang linggo mula sa aming unang misa, at unti-unti, ang bawat sulok ng parokya ay naging pamilyar. Ang tunog ng kampana tuwing linggo ng umaga ay hindi na paanyayang banyaga, kundi paalala ng panibagong buhay na aming niyakap. Si Ana Beatriz, mula sa unang araw pa lang, ay tila inilaan para sa altar. Mabilis siyang napansin ng mga madre at ng mismong Padre Fabio dahil sa kanyang taimtim na panalangin, galang sa banal na lugar at tahimik na sigasig. Isang Sabado ng hapon, pagkatapos ng misa, lumapit ang pari sa amin. Ana Beatriz, sabi niya, nakangiti, nais mo bang maging kuruinhan ng ating simbahan? Lumutang ang mga mata ng anak ko sa tuwa. Po. Ako po. Talaga? Tumango ang pari. Hija. May biyaya ka sa puso. At ang altar ay bukas sa mga batang tulad mo, punang pag-ibig sa Diyos. Walang alinlangan ang sagot niya. Opo, gusto ko po. Dumaan ang mga linggo, at sa bawat misa, siya'y nandoon, nakaayos ang buhok sa mahigpit na tirintas, suot ang puting sotana at pulang balabal ng mga kuruinha. Maingat niyang dinadala ang krus, ang insenso, ang kandila. Isa siyang maliit na ilaw sa harapan ng dambana. At sa tuwing titingnan ko siya mula sa piyo, ramdam ko ang pagdaloy ng pag-asa sa puso ko. Varia, bulong ko minsan habang siya ay naglalakad patungo sa altar, napakaganda ng anak natin. At ang pananampalataya niya ay mas matibay pa sa akin. Ako naman, habang siya ay lumalalim sa gawain sa altar, ay nagsimulang lumahok sa mga grupo ng panalangin sa parokya. Noong una, tahimik lang akong nakikinig. Umupo sa likod. Pinagmamasdan ko ang mga deboto habang inaawit nila ang Ave Maria at iniikot ang mga butil ng rosaryo.
Ang tunog ng bawat Santa Maria, Ina ng Diyos, ay tila nagpapalayas ng mga natitira pang pangamba sa dibdib ko. Isang gabi, pagkatapos ng panalangin, lumapit sa akin ang isang lalaking may edad, si Paulo. "Hindi ba ikaw si Agnaldo Santos?" tanong niya. "Opo," sagot ko, may kaba sa puso. "Ang dating pastor?" "Opo, ako po yun." Ngumiti siya. "Natutuwa akong makilala ka. Isa rin akong dating pastor. At alam ko kung gaano kabigat ang hakbang na ginawa mo." Nagkatinginan kami. Walang kailangan sabihin pa. Isa yung tahimik na pagtanggap mula sa isang taong lumakad din sa parehong dilim at liwanag. Nagsimula akong magbahagi ng patotoo sa grupo. Sa una, mahirap. Ang bawat salita ay parang paghubad sa aking dating pagkatao. Ngunit habang nagkukwento ako tungkol sa pagkabulag ni Ana Beatriz, sa mga panaginip niya, sa misteryosang babae sa grocery, at sa unang rosaryo namin, nakikita ko sa mga mata ng nakikinig ang parehong pagtataka na minsang bumalot sa akin. May mga lumuha. May mga tumango sa katahimikan. May mga lumapit pagkatapos upang magtanong. At unti-unti, nakatanggap ako ng mga lihim na mensahe mula sa mga dating pastor, dating leader ng grupo ng kabataan, dating miyembro ng simbahan kong iniwan. "Agnaldo, paano mo nalaman? Ano ang naramdaman mo nung una mong hawakan ang rosaryo? Paano kung totoo nga?" Isa-isa, dumadami ang mga dating kontra, ngayon ay naguguluhan, nagtatanong, naghahanap ng sagot. Hindi nawala ang mga kritiko. Sa social media, may mga mensahe mula sa mga dating kasama sa ministeryo. "Pinagpalit mo ang ebanghelyo sa mga estatwa. Malinaw ang sinabi ng Biblia, Agnaldo. Tumalikod ka na sa katotohanan. Peke ang himala. Gawa-gawa lang yan ng demonyo." Masakit. Lalo na kapag mula sa mga taong tinulungan mo noon, bininyagan mo ang mga anak, ikinasal mo sa altar. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili akong tahimik. Isang gabi, habang tinutulungan ko si Ana Beatriz sa pag-aayos ng kanyang damit koroinha, napansin niya ang lungkot sa mga mata ko. "Papa, may problema po ba?" "Wala naman, anak. Napagod lang sa trabaho." "Hindi po dahil sa mga nagsasabing mali ang ginawa niyo." Napatingin ako sa kanya. "Narinig mo?" Tumango siya. "Po. Pero, tay, di ba si Jesus din sinabihan ng mga tao na mali siya?" Tumitig ako sa kanyang inosenteng mukha, at para bang si Maria ang nakatingin sa akin. "Nga, anak. Nga." Dumating ang isang gabi ng Huwebes, may espesyal na misa para sa mga bagong kasapi sa parokya. Inanyayahan ako ni Padre Fbio na magbahagi ng maikling salaysay. Kinabahan ako. Hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil sa bigat ng mga salitang dala ko. Nang ako'y tumayo sa harap ng altar, huminga ako ng malalim. "Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Agnaldo Santos at dati po akong pastor sa isang simbahan dito rin sa Ibina." Tahimik ang lahat. Sa loob ng 23 taon, itinuro ko sa mga tao na si Maria ay hadlang kay Kristo. Na ang mga dasal ng rosaryo ay walang silbi. Na ang mga Katoliko ay naliligaw. Tumigil ako sandali. Hanggang sa araw na nabulag ang anak ko. At nabulag din ang puso ko. At sa gitna ng kadilimang iyon, isang ilaw ang dumating, hindi mula sa mga teorya, kundi mula sa panalangin ng isang batang bulag sa rosaryo. Bumaba ang luha sa pisngi ko. Ngayon, narito kami. Hindi dahil kami ay perpekto, kundi dahil nakita namin ang liwanag sa loob ng inyong panalangin, sa loob ng inyong pananampalataya. Salamat sa pagtanggap niyo sa amin. Salamat sa mahal na ina. At higit sa lahat, salamat sa Panginoong Hesus, na patuloy na nagpapagaling sa puso ng mga mapagpakumbaba. Tumayo ang buong simbahan sa palakpakan. Habang paalis na kami ni Ana Beatriz pagkatapos ng misa, may lumapit na babae sa amin. Kaidaran ko, may hawak na maliit na bata sa kanyang bisig. "Kuya Agnaldo," sabi niya, may luha sa mata. "Dati po akong miyembro ng simbahan niyo. Naalala mo pa ba ako?" Tiningnan ko siya. "Andrea?" Tumango siya. "Po. Akala ko dati kaaway si Maria. Pero nung narinig ko ang kwento ninyo, nagsimulang mabuksan ang puso ko. Sana po matulungan mo akong magsimula ulit." Umiti ako. "Tayo ang tutulungan ng langit, Andrea. Sama-sama tayo." Pag-uwi, nagtimpla ako ng tsaa habang si Ana Beatriz ay nakahiga at nagbabasa ng mga kwento ng mga santo.
Pumasok ako sa kanyang silid at tinabihan siya. Anak, salamat. Po. Para saan, Tay? Sa pananampalataya mo. Sa pagmamahal mo. Sa pagdala mo sa akin pabalik sa Diyos. Ngumiti siya at inilagay ang libro sa tabi. Si Mama po talaga ang nagdala sa atin. At si Maria. Tumango ako. Tama ka. At ngayon, anak tayo na ang magdadala sa iba. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong kapilya pa ang aming papasukin, kung ilang panalangin rosaryo pa ang aming apuhapin. Ngunit sigurado ako sa isang bagay. May mga ugat ng unti-unting lumalalim sa puso ko. Hindi ito ang mga ugat ng ambisyon, hindi ng pagtuturo, kundi ng paglilingkod. Hindi na ako si Pastor Agnaldo. Ako'y isang ama. Isang mananampalataya. Isang anak ng ina ng Diyos. Lumipas ang 3 taon mula nang kami ni Ana Beatriz ay unang lumakad papasok sa simbahan ng Nossa Senhora das Dores. 3 taon na puno ng panalangin, katahimikan, paglilingkod, at mga paalala mula sa langit, simple ngunit tunay. Ngayon, ang aming bahay ay hindi na tahanan ng lumbay at pag-aalinlangan. Sa halip, ito'y naging banal na lugar ng pagninilay, ng mga rosas, ng pag-asa. Sa bawat sulok ay may tanda ng bagong buhay, isang krusipiho sa sala, isang imahe ng Inang Birhen sa pasilyo, isang istante ng mga librong espiritual, at sa gitna ng lahat ng iyon, ang rosaryong unang ibinigay sa amin ng misteryosang babae sa supermarket, nakalagay sa isang kahong kristal, hindi bilang palamuti, kundi bilang paalala ng himala. Araw-araw, sa parehong oras, alas 7 ng gabi, sabay kaming nagdadasal ng rosaryo. Minsan sa sala, minsan sa may balkonahe, kung saan ang malamig na hangin ng ibina ay sumasabay sa bawat dasal. Minsan, kung Sabado ng gabi, sinasama namin ang mga bagong kaibigan sa simbahan, at sama-sama naming ipinagdiriwang ang pagninilay sa buhay ni Kristo, sa piling ng kanyang ina. Papa, sabi ni Ana Beatriz isang gabi habang inaayos ang kanyang rosaryo, naaalala niyo pa ba yung unang beses nating nagdasal? Tumango ako sabay ngiti. Paano ko makakalimutan? Doon natin unang naamoy ang mga rosas, di ba? Ang bango po noon, sagot niya, nakapikit. Parang nasa hardin tayo ni Mama sa langit. Sa sandaling iyon, bigla kong naamoy ang pamilyar na halimuyak, isang amoy ng sariwang rosas, banayad ngunit buhay na buhay. Napalingon ako kay Ana Beatriz. Nakangiti siyang nakatitig sa akin. Nararamdaman mo rin po, di ba? Tumango ako. Nandito siya. Hindi na bago sa amin ang halimuyak na yon. Mula pa noon, tuwing kami ay nagdarasal ng may pusong buo at taimtim, dumarating ito. Walang pinagmulan. Walang rosa sa paligid. Ngunit bumabalot sa buong kwarto ang bango, tila sinasabing, naririnig ko kayo. Nandito ako. Minsan, habang naglalakad kami sa paligid ng bayan, may lumapit na matandang babae. May hawak siyang maliit na bata. Ikaw ba si Agnaldo Santos? Opo, sagot ko. Hindi ko po kayo kilala ng personal, pero narinig ko po ang kwento ninyo. Ang himala ng anak ninyo. Umiti ako, marahan. Lahat ay dahil sa awa ng Diyos at sa tulong ng ina niya. Tumango siya, may luha sa mata. Maaari po ba akong makisama minsan sa dasal niyo? Pakiramdam ko po'y tinatawag din ako ng langit, pero natatakot ako magsimula. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Walang kailangang katakutan sa paglapit sa ina ng Panginoon. Siya ang mismong pintuan ng kagaanan. Sa bahay po namin, bukas ang pinto para sa lahat. Dahil dito, nagsimula kaming magkaroon ng maliliit na gabi ng pagninilay sa bahay. Hindi formal, walang sermon, walang doktrina. Isang maliit na bilog ng mga kaluluwang pagod, sugatan, naghahanap ng direksyon. Isang gabi, 11 kaming sabay-sabay nagdasal. Sa ikatlong misteryo ng kagalakan, dumaloy sa hangin ang pamilyar na amoy. Isa sa mga bisita, si Fernando, isang dating ateísta, napahinto sa dasal. Amoy rosas, bulong niya. Hindi ako naniniwala sa mga ganito dati, pero totoo nga. Walang nagsalita. Lahat kami napatingin sa imahe ng mahal na ina sa altar. Tahimik. Payapa. Puno ng presensya. Pagkalipas ng 3 taon, si Ana Beatriz ay ganap ng dalagita. Maliksi, matalino, puno ng sigla. Magaling na siya sa pagbasa ng liturhiya tuwing misa, at madalas, tinatawag siyang anak ng simbahan.
Ngunit sa akin, siya ay palaging magiging batang umiiyak noong araw na sinabi niyang hindi na siya makakita. Papa, minsan niyang sinabi habang tinitingnan ang lumang larawan ni Varia sa aparador. Si Mama po kaya, nasaan na siya ngayon? Siguro nandoon siya sa tabi ng ating inang birhen, sagot ko, nagdarasal pa rin para sa atin. Napakaswerte po natin, Tay. Dalawang ina ang nagdarasal para sa atin sa langit. Niyakap ko siya, mahigpit. Anak, napakaswerte natin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong tinanong ng mga tao, Agnaldo, pinagsisisihan mo ba na iniwan mo ang simbahan mo dati? At palagi ang sagot ko ay pareho. Hindi. Sapagkat sa loob ng 23 taon, nagsermon ako tungkol sa Diyos. Pero ngayon ko lang siya tunay na nakilala. Hindi ko itinatanggi ang nakaraan. Mahal ko pa rin ang mga kapatid kong protestante. Marami sa kanila ay tapat sa puso. Ngunit natutunan ko na ang kabuuan ng katotohanan ay hindi nakasara sa interpretasyon lamang, kundi nakaugat sa tradisyon, sa pananampalatayang ipinasa-pasa mula sa mga unang alagad. At sa puso ng pananampalatayang iyon, naroroon si Maria, hindi bilang Diyos ang sinasamba, kundi bilang ina ng Diyos na patuloy na itinuturo sa atin si Jesus. Isang gabi, habang kami ay nagdarasal sa sala, walang bisita, kami lang dalawa ni Ana Beatriz, huminto siya bigla. Papa, bulong niya, napanaginipan ko po ulit si Mama kagabi. Tumingin ako sa kanya, naghintay ng karugtong. Nasa isang hardin po siya, Tay. Puno ng rosas. At may babaeng nakabughaw sa tabi niya. Tumingin sila sa akin. Sabi ni Mama, sabihin mo sa tatay mo na tapos na ang misyon niya. Kinabahan ako. Ano ibig sabihin nun, anak? Ngumiti siya. Sabi po ng inang birhen, oras na para ipasa mo ang kwento natin sa mas marami pa. Tahimik akong napapikit. Para bang isang mensahe ng pagpapatuloy. Hindi katapusan, kundi simula ng bagong yugto. Ngayon, araw-araw pa rin naming binubuksan ang gabi sa dasal. May araw na pagod ako, may araw na masakit ang katawan, may araw na parang walang lakas. Ngunit sa tuwing hawak ko ang rosaryo, parang muling lumalakas ang loob ko. Ang bawat Aba Ginoong Maria ay tila hakbang pauwi sa tunay na tahanan. Ang aming bahay ay puno ng mga larawan ni Varia. Hindi namin siya kinalimutan. Sa halip, siya ang naging tulay sa biyayang natanggap namin. Si Varia, ang simpleng may bahay na may pananampalatayang tahimik, ngunit matatag. Sa bawat hakbang namin ngayon, ramdam pa rin namin ang kanyang gabay. Minsan, habang naglalakad kami ni Ana Beatriz pauwi galing simbahan, tanong niya. Papa, kung may makilala po tayong isang taong galit kay Maria, ano po ang sasabihin niyo? Umiti ako. Sasabihin ko, ako rin dati. Pero hindi ko alam na siya pala ang ginamit ng Diyos para hilumin ang puso ko. Kung bukas ka, baka hilumin din niya ang sayo. Tumango si Ana Beatriz. Pangako po, Tay. Hindi ako titigil sa pagdasal ng rosaryo. Kahit tumanda na ako. Alam ko, anak. Kasi ang rosaryo, hindi lang dasal. Buhay ito. At sa sandaling iyon, dumaloy muli sa hangin ang halimuyak ng mga rosas, mahina, ngunit matamis, gaya ng palaging paalala ng langit, narito ako. Hindi ko kayo iniiwan. Hindi ko alam kung sino ang babaeng nakasalubong ko sa supermarket noon. Hindi ko alam kung bakit siya nawala bigla, o paano niya nalaman ang pangalan ko. Pero ngayon, hindi ko na rin kailangan ng paliwanag. Sapagkat minsan, ang pananampalataya ay hindi kailangang maunawaan. Kailangan lamang itong tanggapin, gaya ng yakap ng isang ina, o ang halik ng hangin na may amoy rosa sa gitna ng panalangin. Ngayon, tuwing may taong lalapit sa akin para manghingi ng panalangin, hindi ako nagdadalawang isip. Hinahawakan ko ang kanilang kamay at sabay naming inuumpisahan ang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Aba Ginoong Maria ni. At sa tuwing inuulit ko ang dasal na yan, alam kong bumabalik ako sa pinagmulan. Hindi sa doktrina. Hindi sa posisyon. Kundi sa puso ng Diyos, sa bisig ng ina niya, at sa halimuyak ng mga rosas na hindi kailanman nawala. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.